Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1791, Pagsira sa Langit, Unang Labanan. Nang marinig ito, bahagyang tumango ang Demon Dragon Emperor at pagkatapos ay mabilis na lumipad palabas. Sa pagkakataong ito, dahil talaga sa Heavenly Curse Fox kaya kumilos ang Underworld. Bagamat hindi pa niya ito nakita, ang mukha ni Luo Luo ay kumalat sa buong Dragon Domain, at maging sa buong Immortal Realm, hindi pa banggitin ang Rising Dragon City. Hindi mahirap hanapin siya. Bukod dito, ang Demon Dragon Emperor ay isang pag-iral na may kalahating paa sa kaharian ng Demon Emperor. Nais ng dakilang emperador ng Siyam na impyerno na mahuli si Luo Luo upang kontrolin siya at pagkatapos ay linangin siya, upang magkaroon siya ng isa pang mahusay na general. Gayunpaman, ganoon ba talaga kadali? Hindi maganda, paparating na ang 9th grade Demon Venerable level na Demon Dragon Emperor. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Bagamat si Luo Luo ay isa na ngayong 1st grade Demon Venerable, ang kanyang lakas ay mas mababa pa rin sa Undying Dragon Emperor at sa Scarlet Dragon Emperor, lalo pa sa pakikitungo sa Demon Dragon Emperor. Mukhang hahayaan ko lang na kumilos si Pu Tian. Hindi ko alam kung paano ikinumpara ni Pu Tian, na nasa 9th grade Demon Emperor level, ang Undying Dragon Emperor at ang Scarlet Dragon Emperor, ngunit alam ni Yezuan na hanggat nakasuot ito ng Profound God Battle Armor, tiyak na malalampasan nito ang Undying Dragon Emperor at ang Scarlet Dragon Emperor. Luo Luo, pumasok ka. Kaagad, kinuha ni Yezuan si Luo Luo, at ang Demon Dragon Emperor, na nakalock sa aura ni Luo Luo, ay agad na nawala ang kanyang target. Kinaikit ng Demon Dragon Emperor ang kanyang mga mata. Namatay na siya noon, at ngayon isa na siyang death puppet. Hindi man siya makapagsalita at nawala ang mga alaala niya noon ay nakakapag-isip pa rin siya. Sa impormasyong nakuha niya, ang Heavenly Curse Fox ay may kapatid na tao. Nahanap na, nanlaki ang mga mata ng Demon Dragon Emperor, at tinitigan niya si Yezuan. Naramdaman niya na ang pagkawala ni Luo Luo ay dapat ginawa ni Yezuan. Pu Tian, ibaba mo siya. Galit na sigaw ni Yezuan, at sa wakas ay tinawag si Pu Tian. Sa sumunod na sandali, nag-transform si Megatron sa isang mini Profound God Battle Armor at inilagay ito sa katawan ni Pu Tian. Kaagad, nakakuha ng qualitative leap ang kapangyarihan ni Pu Tian at iba pa. 108 strike ang nakakawasak ng langit. Sa sandaling lumitaw si Pu Tian, diretso niyang iwinagayway ang manipis na baras na bakal sa kanyang kamay at marahas na hinampas ito sa Demon Dragon Emperor. Bang! Ang pag-atake na ito ay napakabilis at marahas, sapat na upang patayin ang isang ordinaryong 9th grade Demon Venerable. Gayunpaman, ang Demon Dragon Emperor ay nasa antas ng Demon Emperor bago siya mamatay, at isa rin siyang Demon Cultivator, paano siya mapapatay ng ganoon kadali? Gayunpaman, ang pag-atake ni Pu Tian ay malubhang nasugatan ng Demon Dragon Emperor. Pu Tian, pigilin mo siya, umatras tayo. Agad na sumigaw si Yezuan. Kaagad, ang Three Old Man at Azure Ghost Venerable ay direktang nag-disperse. Sila ay mga 9th grade Immortal Emperors lamang, at tinatayang hindi sila makakaakit ng pansin. Tigilan mo sila. Sa kabilang banda, mabilis na nag-utos si Lord Yellow Spring sa mga death creature na iyon. Ang mga death creature na ito ay may kasing taas ng 8th grade Demon Venerable level, at napakahirap harapin. Gayunpaman, ang Three Old Man at hindi madaling guluhin, at direktang gamitin ang kanilang mga trump card. Flame Underworld Soul Suppressing Monument. Mata ni Azure, ang dalawang kasanayang ito ay maaaring sumipsip ng chi ng kamatayan, at ang mga death creature na ang chi ng kamatayan ay naabsorb lahat ay nahulog. Bilang karagdagan, ang Eye of Azure ng Azure Ghost Venerable ay maaaring magpalabas ng isang malaking galaw kapag ito ay sumisipsip sa isang tiyak na lawak. Eye of Azure, Azure Transformation. Sa isang iglap, mabilis na lumaki ang katawan ng Azure Ghost Venerable. Hanggat mayroong patuloy na pagtitipon ng enerhiya ng kamatayan sa paligid, maaari itong mapanatili ito ng walang hanggan, at patuloy itong bubuti. Ang Azure Ghost Venerable, na isa lamang 9th grade Immortal Emperor,
ay orihinal na nagkaroon ng lakas upang labanan ang isang 6th grade Immortal Venerable, ngunit ngayong ginagamit niya ang Azure Transformation, malamang na maihahambing siya sa isang 7th grade Immortal Venerable. Walang maraming 8th grade Immortal Venerable level powerhouses sa Dragon Domain, maliban sa 18 Dragon Guards at Blood Dragon Guards. Bilang karagdagan, naka-standby si Luo sa planting space, at walang makakapigil kay Yezuan na umalis. Gustong umalis, hindi ganoon kadali. Biglang, isang malakas na aura ang papalapit, at ito pala ay isa pang 8th grade Demon Venerable level Blood Dragon Guard. Luo, umalis ka na. Mabilis na pinakawalan ni Yezuan si Luo, at nagpakita sa harap nitong Blood Dragon Guard. Demon God's Claw, si Luo ay nagbago na sa kanyang pangunahing katawan, at direktang iniunat ang kanyang mga kuko at hinawakan, direktang tumusok sa dibdib ng Blood Dragon Guard. One-hit kill pa rin. Mabilis na kinuha ni Yezuan ang Qiankun Ring ng taong ito, at pagkatapos ay dinala siya ni Luo palayo sa Rising Dragon City. Nang makita ito ni Lord Yellow Spring at the Whist Kisha, agad silang nataranta at nagmamadaling sumigaw, "Tigilan mo sila." Nakakalungkot na pinipigilan sila ng Undying Dragon Emperor at ng Scarlet Dragon Emperor sa oras na ito, at walang paraan para magawa. Para naman sa Demon Dragon Emperor, naharang din siya ng Little Monkey. Hindi nagtagal, umalis si Yezuan sa Rising Dragon City, habang tinatanggap ang paraan ng pagbabalik kay Po Tian paminsan-minsan. Gayunpaman, ang Demon Dragon Emperor na ito ay hinahabol siya. Ngayon ay maaari na siyang pigilan ni Po Tian, ngunit ang Demon Dragon Emperor na ito ay dating Demon Emperor. Bagamat bumagsak ang kanyang lakas, hindi naman gaanong nabawasan ang kanyang pangangatawan. Kung gusto mo siyang patayin, ang Little Monkey ay hindi sapat ngayon, maliban kung siya ay makalusot sa First Grade Demon Venerable. Ngunit huwag kalimutan, pagkatapos na ibigay ni Little Monkey ang kanyang lakas, mahuhulog siya sa isang dormancy period. Kung hindi makatakas si Yezuan sa panahong ito ay magiging kakilakilabot. Young Master, mukhang hindi na tayo makakatakas. Bakit hindi mo ako hayaang bumalik at makipagsanib puwersa sa Little Monkey? Hanggat kaya natin siyang lutisin, sa pagkakataong ito ay tiyak na malaking kawalan ang mararanasan ng Underworld. Biglang iminungkahi ni Luo. Sa pagkakataong ito, ang Underworld ay nagpadala ng kabuuang 3 9th grade Ghost Venerables, na sina Lord Yellow Spring, the Whist Kisha, at ang Demon Dragon Emperor. Kung malulutas ang Demon Dragon Emperor, maaaring bumalik kaagad sina Luo at Little Monkey para sumuporta, upang malutas ang Lord Yellow Spring at the Whist Kisha, na naging sanhi ng malaking pagkawala ng Underworld. Gayunpaman, ganoon ba kadali? Saglit na nag-isip si Yezuan, iniisip na mayroon siyang husay sa time reversal. At worst, diretso siyang babalik sa nakaraan. Sa oras na iyon, maaari siyang mag-set up ng isang void positioning point sa labas ng maaga, at maaari siyang umalis kaagad kapag may nangyari. Okay, patayin ang Demon Dragon Emperor ng buong lakas namin. Agad na tumanggo si Yezuan. Si Luo, Azure Ghost Venerable, Three Old Man, Po Tian, at Megatron, silang 5 ay ipinadala. Bagamat ang Demon Dragon Emperor na ito ay makapangyarihan sa kanyang pick, siya ay patay na, at ang Azure Ghost Venerable ay maaaring patuloy na sumipsip ng death energy sa kanyang katawan at pagkatapos ay magpakawala ng isang malaking galaw. Maaaring hindi imposibleng labanan ang labanang ito. Gayunpaman, kung magtatagal ang laban, hindi banggitin na ang munting unggoy ay matutulog, maaabutan din siya ng mga humahabol, at pagkatapos ay magagamit lamang niya ang time reversal. 108 strike ang nakakawasak ng langit. Hinawakan ni Little Monkey ang isang manipis na baras na bakal at malakas itong binasag sa Demon Dragon Emperor. Matapos pumirma ng kontrata kay Po Tian Divine Ape kay Yezuan, mayroon lamang isang kasanayan, at iyon ay ang 108 strikes na nakakasira ng langit. Kapag nagawa na ang hakbang, magkakaroon ng 108 stick shadow na mahuhulog at madudurog sa Demon Dragon Emperor. Bang! Ang Demon Dragon Emperor ay tinamaan muli sa pagkakataong ito, ngunit sa pagkakataong ito, marami na siyang iniiwasan. Flame Underworld Soul Lock ang Chain, Yellow Spring Grip, Demon God's Claw.
Ang Three Old Man at Azure Ghost Venerable ay maaari lamang subukan na kontrolin ang Demon Dragon Emperor dahil sa kanilang mababang kaharian, at pagkatapos ay hayaang kumilos si Luo-Luo. Sayang lang at walang epekto ang dalawang ito sa Demon Dragon Emperor. Three Old Man, Azure Ghost Venerable, umalis muna kayong dalawa. Agad na ipinadala ni Yezuan ang tunog sa kanilang dalawa. Ngayon siya ay gusot ng Demon Dragon Emperor, at tinatayang hindi mapagkakatiwalaan na umalis siyang mag-isa, kaya gusto niyang tumakas si Three Old Man at Azure Ghost Venerable. Kabanata 1792, Pagbabaliktad ng sitwasyon. Ang Three Old at Azure Ghost Lord ay mga 9th grade Immortal Emperors lamang, kaya natural na hindi sila isinasa puso ng Demon Dragon Emperor, na nakatuon lamang sa kanyang layunin. Dati, ang target niya ay si Yezuan, ngunit iyon ay dahil kinuha ni Yezuan si Luo-Luo. Ngayon, natural na ang target niya ay si Luo-Luo. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang labanan, tumaas ang mga sugat sa kanyang katawan. Umuungol, sa sandaling ito, ang Demon Dragon Emperor ay biglang umungal patungo sa langit. Hindi maganda, mag-transform siya. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Yezuan, at nagmamadali niyang ipinadala ang kanyang boses. Ang humanoid na Demon Dragon Emperor ay napakahirap ng pakitunguhan. Kung mag-transform siya sa tunay niyang anyo, hindi ba siya magiging mas makapangyarihan? Gayunpaman, kahit na nagsanib puwersa sina Luo-Luo at Little Monkey, hindi pa rin nila napigilan ang Demon Dragon Emperor na mag-transform sa kanyang tunay na anyo. Agad, lumitaw ang isang kulay pilak na kulay abo na Celestial Dragon sa mga mata ng lahat. Ang tunay na anyo ng Demon Dragon Emperor ay ang Supreme Iron Mask Dragon, na nasa kaparehong level ng Supreme Red Dragon, ngunit kilala siya sa kanyang depensa, hindi nakakagulat na napakalaban niya sa mga pambubugbog. Ito ay mahirap, whoosh whoosh whoosh. Ikan-away ng Supreme Iron Mask Dragon ang kanyang malaking kamay, humawak kay Luo-Luo. Sa pagharap sa claw na ito na nakakabasag ng lupa, si Luo-Luo ay bumantong hininga lamang, mabilis na umiwas dito. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang ilang mga figure na gumagapang sa kalangitan. Mayroong 15 figure sa kabuuan, lahat sila ay mga lalaki na nakasuot ng gintong baluti. Nang makita nila ang totoong anyo ng Sky Annihilating Fox ni Luo-Luo at ang Supreme Iron Mask Dragon, ang kanilang mga katawan ay nanginig ng husto. Si Lord Demon Dragon Emperor talaga. Ang 15 Dragon Guard na ito ay labis na nagulat, ngunit malinaw na. Naramdaman nila ang aura ng kamatayan na nagmumula sa Supreme Iron Mask Dragon. Tila ang Supreme Iron Mask Dragon ay kontrolado na ng 9 Nether Great Emperor. Halika, protektahan ang kanyang kamahalan Luo-Luo. Ang 15 Dragon Guard na ito, lahat ay nasa 8th grade Demon Venerable level, ay agad na sumugod. Nang makita ito, si Yezuan sa kabilang panig ay tuwang-tuwa. Ngayon pa lang, ang Undying Dragon Emperor ay tinalikuran ang Dragon Guards para bumalik, at tila naalis na rin niya ang mga traidor. Ang 15 ito ay dapat na lahat ay pinagkakatiwalaang mga katulong. Si Luo-Luo, Little Monkey, kasama ang 15 Dragon Guard na ito, ay tiyak na makakapatay sa Supreme Iron Mask Dragon. Swish! Agad-agad, lahat ng 15 Dragon Guards ay nagbago sa kanilang tunay na anyo, at lahat sila ay 5-clawed Golden Dragons. Sa ilalim ng gininto ang liwanag, agad na nagsimulang matuno ang bakal na baluti ng Supreme Iron Mask Dragon. Bagamat hindi mataas ang epekto, sapat na para masira ni Little Monkey ang depensa nito. Bitik. Ang Little Monkey, na nakasuot ng Profound God Battle Armor, ay malakas na binasag ang ulo ng Supreme Iron Mask Dragon, na agad na nabasag ang bakal nitong baluti. Kasabay nito, ang 15 Dragon Guards ay sumali rin sa labanan, na naglunsad ng isang grupong pag-atake. Ang 18 Dragon Guard ng Undying Dragon Emperor ay pawang mga elite. Kung sila ay magsanib puwersa, sila ay direktang maihahambing sa Undying Dragon Emperor. Bagamat 15 na lamang ngayon, hindi dapat maliitin ang kanilang lakas. Idinagdag sina Luo-Luo at Little Monkey, ang Supreme Iron Mask Dragon ay agad na binugbog sa isang malungkot na estado, ibinagsak ang helmet nito at inabandona ang armor nito, inikot ang ulo nito upang tumakas. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, agad na inutusan ni Yezuan sina Luo-Luo at Little Monkey.
Ang isa ay dapat magpatuloy kung kaya niya, pagkatapos ay hamina siya, at pagkatapos ay bumagsak siya. Dapat nilang samantalahin ang pagkakataon na tugisin at patayin itong Supreme Iron Masked Dragon. Sa loob ng Soaring Dragon City, ang Demon Dragon Emperor ay talagang binugbog hanggang sa tumakas siya. Nagulat si Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings. Dapat malaman ng isang tao na kapag napanatili ng Demon Dragon Emperor ang kanyang anyo ng tao, ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Matapos mag-transform sa kanyang tunay na anyo, nalampasan na ng kanyang lakas ang kanilang dalawa. Gayunpaman, talagang binugbog siya hanggang sa tumalikod siya at tumakbo na hindi kapanipaniwala. Ang munting unggoy na iyon. Ang Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings ay sabay na itinuon ang kanilang mga tingin sa Heaven-breaking Divine Ape. Nadama nila na ang Heaven-breaking Divine Ape ay tunay na makapangyarihan sa sukdulan. Bagamat nasa 9th grade Demon Emperor level pa lang siya, talagang makakapagpalabas siya ng napakalakas na pag-atake. Bumalik na ang Dragon Guards, Terra na. Ipinadala ng Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings ang kanilang mga tinig upang magplano. Nagpasya silang umatras muna. Kung kakaunti lang ang Blood Dragon Guards na iyon, hindi sila matatakot, ngunit sa pagdaragdag ng 15 8th grade Demon Venerables na iyon, hindi iyon mangyayari. Bawiin mo. Sa pag-iisip nito, tumalikod din ang Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings at umalis. The Immortal Realm, ito ba ay isang lugar na maaari kang pumunta at pumunta ayon sa gusto mo? Biglang umalangaw ang isang matandang boses. Kaagad pagkatapos, biglang bumaba mula sa langit ang isang matandang nakasuot ng puting damit. Tumangala ang Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings at halos mabasa ang kanilang pantalon sa takot. Qing Emperor. Gulat na gulat ang dalawa. Ang Qing Emperor ay isa sa dalawang higanti ng Immortal Realm, at ang kanyang lakas ay umabot na sa 2nd grade Immortal Emperor. Dahil sa kanya kaya hindi nang ahas ang Underworld na salakayin ng Immortal Realm. Gayunpaman, mabilis na nag-react ang Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings. Ang Qing Emperor na ito ay hindi ang tunay na katawan, ngunit isang projection. Ano naman kung si Qing Emperor, projection lang. Gusto mong manatili tayong dalawa dito? Malamig na umungol ang Monarch Yellow Spring. Kung hindi niya kaya, paano ang pag-add sa akin? Isa pang boses ang umalangaw-ngaw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay isang banayad, matubig na boses. Sumulyap ang Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings at natuklasan ang isa pang projection. Empress Wu. Kahit si Empress Wu ay dumating. Hahaha, bagamat tinatakan mo ang mga hanay ng komunikasyon at teleportasyon sa paligid ng Soaring Dragon City, huwag kalimutan na ngayon lang ako umalis sa Soaring Dragon City. Ang Undying Dragon Emperor ay biglang tumawa ng malakas. Ngayon lang, natuklasan niya ang kaina-hinalang puntong ito, kaya mabilis siyang nagbago sa kanyang tunay na anyo at umalis sa paligid ng Soaring Dragon City, at nagpadala ng mensahe sa Qing Emperor at Empress Wu. Sugpuin mo sila para sa akin. Kahit na ang Qing Emperor at Empress Wu ay dalawang projection lamang, ang tunay na katawan ng dalawa ay isang 2nd grade Immortal Emperor at isang 1st grade Immortal Emperor. Ang kanilang lakas ay hindi isang bagay na maihahambing ng Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings. Sabay na umatake ang dalawa. Kaagad, ang Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings ay nakaramdam ng matinding pressure, at ang kanilang bilis ay lubhang nabawasan. Ito ay mahirap. Qing Emperor, Empress Wu, gusto mo ba talagang protektahan ang Dragon Domain? Nang makitang hindi maganda ang takbo, nagmamadaling sumigaw ang Monarch Yellow Spring. I don't need you to interfere with what I do. Ngayon, gagamitin ko ang kamatayan mo para balaan ang 9 Nether Great Emperor na huwag maging masyadong mayabang. Ang boses ng Qing Emperor ay nahulog sa pandinig ng Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings. Tila napahamak silang makatakas ngayon. Ipaghihiganti tayo ng 9 Nether Great Emperor. Ang tinig ng Monarch Yellow Spring ay umalangaw sa buong siyam na langit. Nakakalungkot lang na hindi napigilan ng ganitong uri ng pananakot na mapatay sila. Sa pagpigil sa kanila ng mga projection ng Qing Emperor at Empress Wu, ang Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings ay sa wakas ay napatay ng Undying Dragon Emperor at ng Scarlet Dragon Emperor.
Para naman sa Demon Dragon Emperor, inalis niya ang aura ng kamatayan at naging bangkay. Ang dakilang labanan ay isang tagumpay. Salamat, Qing Emperor at Empress Wu, sa iyong tulong. Matapos mamatay ang Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings, ang Undying Dragon Emperor ay nagmamadaling nagpasalamat sa kanila. Wala lang. Sa pagkakataong ito, nasira natin ang dalawang pangunahing general ng Nine Nether Great Emperor at ng 100 Ghosts Prefecture Lord, na tiyak na magdadala ng kapayapaan sa ilang sandali. Ikan-away ng Qing Emperor ang kanyang kamay. Ang labanang ito ay tiyak na isang tubo. Bagamat medyo nakakakilig, nawalan ng dalawang 9th grade Ghost Venerables ang Underworld. Pagkatapos magsalita, nawala ang projection ng Qing Emperor at Empress Wu. Kung hindi sila aatake, maaari nilang mapanatili ito ng mahabang panahon, ngunit ngayon lang nila kailangang sugpuin ang Monarch Yellow Spring at Daoist 7 Killings, kaya hindi sapat ang oras. Ngunit hindi ito mahalaga. Pagkatapos makapag-teleport ng Soaring Dragon City, maaaring dumating ang kanilang mga tunay na katawan. Kabanata 1793, Tagumpay. Huff. Pagkaalis ng Asher Emperor at Martial Queen, nakahinga ng maluwag ang Undying Dragon Emperor at ang Scarlet Dragon Emperor. This time, muntik na silang mapahamak dito. Sa kabutihang palad, pinuntahan ng Demon Dragon Emperor si Luo Luo, kung hindi man, kung sumali siya sa labanan sa panig na ito, ni ang Undying Dragon Emperor o ang Scarlet Dragon Emperor ay hindi makakalaban ng dalawa laban sa isa. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay isang malapit na tawag lamang, at dalawang rank 9 Ghost Reverend mula sa Underworld ang nasira din. Kanina lang, si Little Monkey ba ang pumipigil kay Master? Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react ang Scarlet Dragon Emperor. Tumili. Ibinaba ng Skybreaking Divine Ape ang Profound God Battle Armor at humirit ng 2 beses. Ibig sabihin, sino pa kaya ito kung hindi ako? Ngayon ay nasa rank 9 Demon Emperor na lang ito. Kung ngayon lang ito nasa Demon Venerable level, malamang nasabog na nito ang Supreme Iron Mask Dragon. Sayang lang, 2 days short lang. Sa loob lamang ng ilang araw, ang Little Monkey ay nakalusot mula sa rank 7 Demon Emperor tungo sa rank 9 Demon Emperor. Ito ba ay gawa ni Yezuan? Ang Undying Dragon Emperor at ang Scarlet Dragon Emperor ay sabay na nag-isip. Gayunpaman, marami pa ring bagay na dapat abalahin sa ngayon, kaya hindi sila nagtanong ng marami, at nagpadala lamang ng ilang Dragon Guards upang protektahan si Yezuan at ang iba pa. Young Master, sa pagkakataong ito ay talagang masama ang ating kapalaran. Kung ilang araw pa ang lumipas, kahit na hindi nagpakita ang Asher Emperor at ang Martial Queen, sigurado na tayo sa tagumpay. Medyo walang magawang sabi ni Luo Luo. Bahagyang tumango si Yezuan, talagang, pero mabuti na lang na okay tayo. Ngayon pa lang, handa na siyang baliktarin ang oras, ngunit hindi niya inaasahan ang 15 Dragon Guard na biglang dumating at iligtas ang sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, abala rin ang Rising Dragon City sa loob ng ilang araw. Sa panahong ito, nakapasok si Yezuan sa rank 6 Immortal Emperor. Ang 3 Old, Ozzer Ghost Reverend, Megatron, at Skybreaking Divine Ape ay sunod-sunod na nakapasok sa rank 1 Demon Venerable, at matagumpay ding nakapasok si Luo Luo sa rank 2 Demon Venerable. Kung ang pag-atake ng Underworld ay sa oras na ito, tiyak na ito ay isang ganap na kabiguan. Ang Undying Dragon Emperor at ang Scarlet Dragon Emperor ay nakatanggap ng ulat mula sa Dragon Guards at nagmadaling lumapit upang tingnan. Talagang nakalusot na naman si Yezuan. Noon, nang dumating si Yezuan sa Dragon Domain, isa lamang siyang rank 2 Immortal Emperor. Ngunit ngayon, wala pang isang buwan ang lumipas, at naabot na niya ang rank 6 Immortal Emperor. Paano ito posible? Kailan naging napakadaling masira ang mga kaharian? Kahit na ito ay isang Immortal Venerable o kahit isang Immortal Emperor na muling nagkatawang tao, natatakot ako na hindi nila magagawa ito, tama ba? Mukhang may kakaibang pamamaraan ng kakayahan ni Yezuan na supilan ang isang lumalaban sa langit na Skybreaking Divine Ape. Ngunit muli, ngayon na ang Skybreaking Divine Ape ay nakalusot sa rank 9 Demon Venerable, ang lakas nito ay ganap na nalampasan ng Undying Dragon Emperor at ang Scarlet Dragon Emperor. Sa loob ng ilang araw, matutulungan na nila ang Dragon Domain at mabawi ang Demon Realm.
Young Master, gagawa ba tayo ng aksyon? Biglang tanong ni Luo-Luo. Oo, sa ating kasalukuyang kaharian, hindi dapat magkaroon ng anumang panganib sa pagpunta sa Demon Realm. Hanggat gagawa ako ng panibagong tagumpay, kahit naharapin ko ang 9 Nether Great Emperor o ang 100 Ghost Prefecture Lord, hindi ako matatakot sa lahat. Tumango si Yezuan. Ang 9 Nether Great Emperor at ang 100 Ghost Prefecture Lord ay ang dalawang higanti ng Underworld, na parehong nakarating sa Ghost Emperor Realm, ngunit sila ay rank 1 Ghost Emperors lamang. Sa ilang araw pa, kapag ang Skybreaking Divine Ape ay gumawa ng panibagong tagumpay, magkakaroon ito ng lakas na makipaglaban sa dalawang Ghost Emperors na ito. Kaya lang, pagkatapos maranasan ang nakaraang labanan, ang Skybreaking Divine Ape ay nakatulog ng mahimbing sa mga oras na ito, at hindi ko alam kung kailan ito gising. Sa kabutihang palad, ang daloy ng oras sa lugar ng pagtatanim ay higit sa 10,000 beses na mas mabagal kaysa sa labas ng mundo. Sa makatuwid, gusto ni Yezuan na mamasyal sa Demon Realm pagkatapos magising ang Skybreaking Divine Ape at patayin ang Ghost Reverend na nakaupo sa Demon Realm. Ding, na-upgrade na ang planting space, kasalukuyang nasa level 11. Sa sandaling ito, biglang nag-prompt ang system. Matapos marinig ang prompt ng system na ito, biglang natigilan si Yezuan. Ang lugar ng pagtatanim ay na-upgrade muli. Dati, tinanong ni Luo-Luo ang Undying Dragon Emperor at ang Scarlet Dragon Emperor para sa maraming bagay, karamihan sa mga ito ay mga buto ng natural na kayamanan. Ang pagpapalaki sa kanila ay mas mabuti kaysa sa mga likas na yamang nasa hustong gulang na at mas nakakatulong sa pag-upgrade ng lugar ng pagtatanim. Pagkatapos ng 10,000 beses na acceleration, bagamat hindi pa matured ang mga likas na kayamanan na ito, na-upgrade na rin nila ang planting space. Mabilis itong sinuri ni Yezuan, at bilang karagdagan sa mga pagbabago sa sigla ng langit at lupa at sa laki ng site, maging ang daloy ng space-time ay muling nagbago. Ang orihinal na rate ng daloy ng 12,800 beses ay nadagdagan sa 25,600 beses. Isang araw sa labas, 70 taon sa lugar ng pagtatanim. Haha, maganda na ngayon. Ang bilis ng pag-upgrade ni Luo-Luo ay dumb-able muli. Ngumisi si Yezuan. Ang Luo-Luo ay orihinal na nagkaroon ng acceleration ng cultivation speed, at ngayon sa pagkakaroon ng planting space, na parang isang cheat, ang cultivation speed ay mas mabilis pa. Sa ganitong paraan, maaari din silang pumunta sa Demon Realm ng mas maaga. Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang nasa rank 7 Immortal Emperor. Si Ding, Azure Ghost Reverend, Megatron, Skybreaking Divine Ape, at Yanming Ghost Lord ay nakalusot, kasalukuyang nasa rank 2 Immortal Venerable. Makalipas ang ilang araw, muling nakapasok si Yezuan at ang iba pa sa kanilang mga kaharian. Kaya lang, mahimbing na natutulog ang Skybreaking Divine Ape at hindi pa nagigising. Kung kalkulahin ayon sa labas ng mundo, ang Skybreaking Divine Ape ay natutulog sa loob ng halos 200 taon. Hindi ko alam kung bakit ganito ang Skybreaking Divine Ape. Kailangan itong matulog ng mahimbing pagkatapos ng bawat laban, marahil ito ay may kaugnayan sa kanyang pangangatawan. Lumipas muli ang ilang araw. Direktang nakapasok si Yezuan sa rank 8 Immortal Emperor, habang ang 3 old, Azure Ghost Reverend, Megatron, at Skybreaking Divine Ape ay nakaabot na sa rank 3 Immortal Venerable. Para naman kay Luo-Luo, sa ilalim ng flow rate na 25,800 beses sa planting space, nakapasok siya sa rank 4 Demon Venerable. Sa oras na ito, kagigising lang din ng Skybreaking Divine Ape. Sa kasalukuyang kaharian ng Skybreaking Divine Ape, tinatayang sapat na para sa isang tao na harapin ang buong Underworld, ngunit pakiramdam ni Yezuan na ito ay hindi sapat. Pagkatapos ng lahat, ang Underworld ang pinakamalakas sa 4 na kaharian, at marahil mayroong ilang mga trump card. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na gawain. Ay clear ang mga eksperto sa antas ng Ghost Reverend sa Demon Realm, ang kasalukuyang numero ay 13,761 at 80% ay dapat na i-clear ng personal upang makumplito ang gawain. Ang task reward ay para sa Megatron na mapanatili ang isang magic weapon form. Biglang tumunog ang isang system prompt. Random na gawain, sa wakas narito na.
Napakaraming Ghost Reverend na nakaupo sa Demon Realm, kung gusto mong tapusin ang gawain, kailangan mong pumatay ng hindi bababa sa 11,000 tao. Nanliit ang mga mata ni Yezuan. Gayunpaman, ang gantimpala sa gawaing ito ay napakahusay. Hayaang panatilihin ng Megatron ang isang magic weapon form, na katumbas ng isang swallowing point. Dati, napanatili ng Megatron ang isang Profound God Battle Armor, na nagdulot ng maraming kaginhawahan kay Yezuan. Kung makumplito niya ang gawain sa pagkakataong ito, magagawa niyang mapanatili ang isa pa. Noong una, iniisip ni Yezuan na direktang pumunta sa Underworld, gamit ang oras sa kalsada para gumawa ng panibagong tagumpay, at pagkatapos ay patayin ang 9 Nether Great Emperor at ang 100 Ghost Prefecture Lord. Ngayon parang kailangan muna niyang pumunta sa Demon Realm. Ang 3 Old, Ozzer Ghost Reverend, at Megatron ay rank 3 Immortal Venerables, at ang kanilang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay nasa rank 9 Immortal Venerable level na. Kahit na hindi kumilos ang Skybreaking Divine Ape, ang paglalakbay na ito sa Demon Realm ay tiyak na mapapapatay ang lahat ng Ghost Reverend na nakaupo sa Demon Realm. Kaagad, nagpadala ng boses si Yezuan sa Undying Dragon Emperor at sa Scarlet Dragon Emperor. Kabanata 1794, Old 3 Verses. Dragon Emperor. Ano, gusto mong pumunta sa Demon Realm? Ang Undying Dragon Emperor ay agad na sumagot na may pagtataka nang marinig ito. Si Luo-Luo ay isa na ngayong 4th rank Demon Venerable, ang kanyang lakas ay higit pa sa 2 senior. At saka, kasama si Little Monkey, kahit ang pagpunta sa Underworld ay hindi magiging problema para sa akin, sabi ni Yezuan. Ito, nag-alinlangan ng Undying Dragon Emperor. Bagamat iyon ang sinabi niya, sina Yezuan at Luo-Luo ay may kontrata ng Master Servant. Kung hindi sinasadyang namatay si Yezuan, hindi ba mamamatay din si Luo-Luo? Mga nakatatanda, makatitiyak kayo, sa pagkakataong ito ay 100% ang tiwala ko sa pagbawi sa Demon Realm. Pagdating ng panahon, maaari pa nga nating samantalahin ang pagkakataong umatake sa Underworld, patuloy ni Yezuan. Kung ganoon talaga, kailangan kong talakayin ito sa Asher Emperor at Martial Queen, sabi ng Undying Dragon Emperor. Kung hindi naniniwala sa akin ang Dragon Emperor, paano ang laban? Biglang nagmungkahi si Yezuan. Isang away. Ang Undying Dragon Emperor ay natigilan, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni Yezuan. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa lakas ng dalawang nakatatanda, ngunit ang Old 3 at Ozzer Ghost Venerable na may kontrata sa akin ay masyadong makalangit. Kung matatalo sila ng mga senior, tatalikuran ko na ang ideyang pumunta sa Demon Realm, sabi ni Yezuan. Gusto mo akong hamunin sa iba't ibang antas. Lalong nagulat ang Undying Dragon Emperor. Bagamat hindi siya Demon Emperor, malapit siya sa isa. Dagdag pa, sa bloodline ng 5-clawed Golden Dragon, hindi siya kayang labanan ng mga ordinaryong tao. Hindi sa banggitin ang hamon sa mga antas. Sige, subukan natin. Tumango ang Undying Dragon Emperor. Ang dahilan kung bakit siya sumang-ayon ay dahil si Yezuan ay kamakailan lamang ay lumikha ng maraming mga himala. Gaano nakatagal na mula noong pinino ni Luo-Luo ang Heavenly Demon Heart bago pumasok sa 4th rank Demon Venerable. Ang Little Monkey ay nagtataglay pa ng lakas upang labanan ang Demon Dragon Emperor, na sadyang nakakatakot. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan kay Yezuan. Kaagad, dumating si Yezuan, ang Undying Dragon Emperor, at ang Red Dragon Emperor sa Dragon Battle Stage. Sa daan, nakaakit sila ng maraming nanunood, na hindi naiintindihan ang ginagawa ni Yezuan at ng iba pa. Old 3, Ozzer Ghost Venerable, sino ang gustong pumunta? Ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses. Sok, pupunta ako. Ang paghamon sa pinuno ng isang karera ay dapat na napakasaya. Ngumiti si Old 3 at ipinadala ang kanyang boses kay Yezuan. Bagamat isa lamang siyang 3rd rank Immortal Venerable ngayon, ang kanyang lakas ay lubhang kahanga-hanga. At huwag kalimutan, mayroon ding Profound God Armor. Nakasuot ng Profound God Armor, kahit na ito ay ang Undying Dragon Emperor at ang Red Dragon Emperor, siya ay bubugbugin pa rin sila. Anak, halika na. Sinabi ng Undying Dragon Emperor kay Yezuan. Sa susunod na sandali, isinuot ng Old 3 ang Profound God Armor na binago ni Wizentian,
at pagkatapos ay isang clone ng Netherfire ang nag-flash sa Dragon Battle Stage. Ano, itong third-rank Demon Venerable ay talagang hinahamon ng Dragon Emperor. Diyos ko, ang Dragon Emperor ay hinahamon sa iba't ibang antas, at sa 6 na kaharian. Anong nangyayari? Nanaginip siguro ako. Nagulat ang mga tao sa paligid, ngunit hindi sila masisisi. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong bagay. Sa katunayan, kahit na ang kasalukuyang mga bloodline ng Old Tree at Azura Ghost Venerable ay hindi maihahambing sa Heavenly Enmity Fox, tiyak na mas mataas sila kaysa sa 5-clawed Golden Dragon at sa Supreme Red Dragon. Dagdag pa, sa Profound God Armor, ano ang naging hamon sa 6 na kaharian? Pumunta ka. Nang hindi naghihintay na magsalita ang Undying Dragon Emperor, ibinigay ni Yezuan ang utos sa Old Tree. Kaagad, ang Old Tree ay direktang tumawid sa isang malaking distansya, gamit ang Netherfire clone upang mag-flash sa likod ng Undying Dragon Emperor. Sobrang bilis. Nagulat ang Undying Dragon Emperor at mabilis na tumalikod para sumuntok. Bang! Sa suntok na ito, pantay ang tugma ng dalawa. Bagamat nagkaroon ng amplification ng Profound God Armor, ang kaharian ng Old Tree ay masyadong mababa, at ang Undying Dragon Emperor ay isa sa 2 kasalukuyang pinuno ng Dragon Domain, paano siya magiging napakadaling pakitunguhan? Muli, ang mga mata ng Old Tree ay kumislap, at agad niyang ginamit ang clone ng Netherfire. Ang clone ng Netherfire na ito ay maaaring mahati sa siyam, agad na nakapalibot sa Undying Dragon Emperor. Hanggat hindi kumikislap ang Old Tree, hindi malalaman ng Undying Dragon Emperor kung alin ang tunay na katawan. Whoosh! Biglang bumagsak ang isang bugzo ng hangin sa mga tainga ng Undying Dragon Emperor. Nang inag ang kanyang katawan, at muli siyang tumalikod para sumuntok. Bang! Muling nagpalitan ng suntok ang Undying Dragon Emperor at Old Tree, nakatali pa rin. Gayunpaman, ang lakas ng Old Tree ay nagparamdam na sa Undying Dragon Emperor na labis na nagulat. Pagkatapos ng lahat, siya ay 6 na kaharian na mas mataas kaysa sa Old Tree. Mukhang hindi ko ito magagawa nang hindi nagpapakita ng kaunting lakas. Ang gintong liwanag ay kumislap sa mga mata ng Undying Dragon Emperor, at ang kanyang katawan ay agad na lumaki. Orihinal na anyo, 5-clawed Golden Dragon Emperor. You have your original form. I have mine too. Nanlaki din ang mata ng Old Tree nang makita niya ang Undying Dragon Emperor na nagbago sa kanyang orihinal na anyo. Huwag kalimutan, ang Old Tree ay itinuturing din na isang demonyo, at ang kanyang orihinal na anyo ay ang Yanming Ghost Lord. Gayunpaman, ang nabagong Old Tree ay medyo napigilan ng gininto ang liwanag ng Undying Dragon Emperor. Sa kabutihang palad, mayroong Profound God Armor, kung hindi, ang Old Tree ay napigilan ng hindi bababa sa 1 o 2 kaharian, at walang paraan upang labanan. Ang 2 tao ay lahat ay nagbago sa kanilang orihinal na anyo at nagsimulang mag-away sa hangin. Yanming Soul Lockang Chain, Yanming Soul Suppressing Steel, Netherworld Soul Breaking Strike. Sunod-sunod na lumabas ang mga trump card ng Old Tree, at nakipag-away siya ng husto sa Undying Dragon Emperor. Ang labanang ito ay naging dahilan upang ang mga tao sa ibaba ay nanunood ng may labis na interes, at nag-isip sila tungkol sa kung anong lahi ang Old Tree, at nagawa niyang labanan ang Undying Dragon Emperor. Grabe, grabe talaga. Sa kabilang banda, matapos makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng Red Dragon Emperor ang pagpahid ng malamig na pawis. Kung siya iyon, natatakot siya na wala siyang magagawa sa Old Tree. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Luo-Luo, na nakalusot na sa 4th rank Demon Venerable. Kung si Luo-Luo ang maglalaro, ang Undying Dragon Emperor ay malamang na agad na papatayin tulad ni Teng Qingshan sa araw na iyon. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Yezuan at ng kanyang partido ay nagawa ng tumayo ng mag-isa. Kahit na pagsamahin ang buong Dragon Domain, malamang na hindi ito ang kanilang kalaban. Hindi naman imposible para sa kanila na pumunta sa Demon Realm sa pagkakataong ito. Tutal, may Little Monkey pa. Sige, wala nang away. Sa sandaling ito, ang Undying Dragon Emperor ay biglang sumigaw ng galit, at pagkatapos ay nagbagong anyo ng tao. Sa katunayan, ang lakas ng Undying Dragon Emperor ay tumaas pagkatapos mag-transform sa kanyang orihinal na anyo. Gayunpaman, ang hugis ng kanyang katawan ay masyadong malaki,
at ang Old Tree ay may mga clone ng Netherfire. Sa siyam na clone na lumabas ng sabay-sabay, hindi niya mahanap ang target, at maaari lamang matalo. Sa halip na gawin ito, mas mabuting tapusin ang labanan ng maaga. Hindi ko man lang siya kayang talunin, lalo na sina Luo-Luo at Little Monkey. Ang lakas mo ay nakilala ko. Ipinadala ng Undying Dragon Emperor ang kanyang boses kay Yezuan. Pagkatapos ay pupunta muna tayo sa Demon Realm, papatayin ang lahat ng Ghost Venerables sa Demon Realm, at pagkatapos ay sama-samang aatake sa Underworld. Tanong ni Yezuan. Sa katunayan, gusto pa ni Yezuan na hamunin ang Underworld ng mag-isa. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay upang bigyan ng katiyakan ang Undying Dragon Emperor at ang Red Dragon Emperor. Sige, pagkatapos ay aabisuhan ko ang Asher Emperor at ang Martial Queen at hahayaan silang salakayin ang Underworld sa oras na iyon, sa dalawang dulong diskarte. Tumango ang Undying Dragon Emperor. Okay, kung ganoon, then this junior will take his leave. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, hindi niya napigil ang ipit ang kanyang mga kamao sa Undying Dragon Emperor at Red Dragon Emperor. Kung tungkol sa daanan mula sa Immortal Realm patungo sa Demon Realm, ito ay nasa hilagang bahagi ng Dragon Domain, na kung saan ang 9th rank Ghost Venerable ay walang habas na binuksan noong nakaraan. Ang daanan na iyon ay hindi sa Underworld, ngunit sa Demon Realm. Bagamat ito ay sarado, si Yezuan ay dapat na maibalik ito at mabuksan muli. Kabanata 1795, Pagpasok sa Demon Realm. Mag-ingat ka. Pinaalalahanan siya ng Undying Dragon Emperor at ng Crimson Dragon Emperor. Kaagad, direktang umalis si Yezuan sa Ascending Dragon City. Ang lokasyon ng daanan ng Demon Realm na iyon ay hindi malayo sa Ascending Dragon City. Kung si Trilao ang mangguna, malamang na isang araw lang. Makalipas ang isang araw, dumating si Yezuan sa kanyang patutunguhan, ngunit ang lugar na ito ay inatake kanina, kaya't ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako at wala ni isang dahon ng damuang. Tumubo. Pagkatapos maghanap, natagpuan ni Yezuan ang daanan ng Demon Realm, na talagang sarado. Ding, natuklasan ng host ang isang saradong daanan ng Demon Realm. Gusto mo bang simulan muli itong buksan? Nag-prompt ang system. Ang baligtari na pagbubukas ng Demon Realm Passage ay nagkakahalaga ng kaunting Immortal Grade Devouring System na enerhiya, ngunit ito ay isang patak sa balde para kay Yezuan. Ding, nagsisimula ng baligtarin ang pagbukas ng daanan ng Demon Realm. Ang prosesong ito ay hindi magtatagal, kalahating araw lamang. Sa madaling salita, maaaring maabot ni Yezuan ang Demon Realm sa kalahating araw. At ang random na gawain na na-trigger kanina ay nagbigay kay Yezuan ng 7 araw. Tiwala si Yezuan na magagawa niya ang gawain ito sa loob ng 7 araw. Makalipas ang kalahating araw, ding, ang daanan ng Demon Realm ay nabuksan na. Nag-prompt ang system. Nang marinig ito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan, at pagkatapos ay agad siyang nag-drill sa Demon Realm Passage na ito. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Demon Realm. Ang kapaligiran ng Demon Realm ay orihinal na pangalawa lamang sa Immortal Realm, ngunit dahil ang Demon Realm ay inookupahan ng Underworld, naganap ang mga pagbabagong nakakasira sa lupa. Madilim ang paligid, at paminsan-minsan ay maririnig ang ilang kakaibang tunog, na mas nakakatakot kaysa sa Demon Realm. Gayunpaman, paano matatakot si Yezuan sa mga ganoong bagay? Ang nakaraang random na gawain ay nagpakita na mayroong higit sa 13,000 Ghost Reverend sa Demon Realm. Bagamat ang bilang ay medyo off ngayon, ito ay halos pareho. Kung gusto ni Yezuan na tapusin ang gawain ito, kailangan niyang mag-isa na pumatay ng 11,000 katao. Siyempre, ang mga independent na pagpatay na tinutukoy dito ay kasama ang mga pinatay ng kanyang mga alagang hayop, Trilao, Azure Ghost Reverend, Megatron, Luo-Luo, at Heaven-Piercing Divine Ape, na mabibilang din sa kanyang kabuuan. Trilao, Azure Ghost Reverend, pumunta kayong dalawa at magkahiwalay na kumilos, sabi ni Yezuan sa kanilang dalawa. Okay. Tumango si Trilao, at pagkatapos ay diretsyong umalis, at gayon din ang Azure Ghost Reverend. Para naman sa Megatron, nag-transform ito sa Zuan God Battle Armor at isinuot kay Yezuan. Ngayon si Yezuan ay isa lamang ika-8 baitang Immortal Emperor, hindi kahit isang Immortal Venerable.
delikado pa rin ang makatagpo ng mga high-level na Ghost Reverend. Gayunpaman, kung isusuot niya ang Zuan God Battle Armor, kung gayon siya ay magiging walang takot, pagkatapos ng lahat, kahit na ang Undying Dragon Emperor ay hindi maaaring basagin ang depensa ng Zuan God Battle Armor. Ang layunin ng pagsusuot ng Zuan God Battle Armor ay para pigilan ang isang tao na palihim na umatake sa kanya. Baka ang Nine Nether Great Emperor o ang 100 Ghost Prefecture Lord ay nasa Demon Realm din. Kahit na naroon sina Luo Luo at Little Monkey, hindi siya maaaring maging pabaya. Sa sumunod na panahon, nagsimulang maghanap si Yezuan ng mga Ghost Reverend sa Demon Realm. Mula sa mga Ghost Reverend sa ika-9 na baitang hanggang sa mga Ghost Reverend sa unang baitang, lahat sila ay kanyang target. Dahil ang Demon Realm ay inookupahan ng Underworld, ang mga nilalang sa loob ay halos lahat ay naging undead na nilalang. Ang pagbabagong ito ay nagkaroon din ng rate ng tagumpay. Kung ito ay nasa Underworld, ang pagbabago ay maaaring umabot sa 80%, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay ang Demon Realm, kaya hindi ito ganoon kataas. Narinig na ni Yezuan noon na mayroon pa ring 2 9th grade Ghost Reverend sa Underworld, na nakatalaga sa Demon Realm. Gayunpaman, hindi nais ni Yezuan na pumunta at humanap ng problema sa 2 Ghost Reverend na ito sa ika-9 na baitang, dahil kahit na patayin niya sila, mabibilang lamang ito bilang 2 pagpatay. Ang layunin ni Yezuan ay alisin ang karamihan sa mga eksperto sa antas ng Ghost Reverend at kumpletuhin ang random na gawain. Sa pagpasok ni Yezuan at ng iba pa sa Demon Realm, unti-unting bumaba ang mga numero sa random task panel. Kung magpapatuloy sila sa kasalukuyang bilis, matatapos nila ang gawain ng hindi hihigit sa 3 araw. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Demon Realm ay inookupahan, ang ilang teleportation array ay maaari pa ring gamitin. Gayunpaman, sa ika-3 araw pagkatapos pumasok si Yezuan sa Demon Realm, nang malapit na niyang tapusin ang gawain. Anong nangyayari? Ang bilang ng mga undead na nilalang sa antas ng Ghost Reverend ay biglang tumaas. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan at tiningnan ang mga numero sa random task panel, na umabot sa 100,000 sa isang kisap mata. Ano ang nangyayari? Ding, ang Underworld ay nagdala ng 100,000 Ghost Reverend sa Demon Realm. Biglang nag-prompt ang system. Ngayon naiintindihan na ni Yezuan. Napakalungkot, tila natatakot ang Nine Nether Great Emperor at ang 100 Ghost Prefecture Lord na mabawi ang Demon Realm, kaya nagpadala sila ng maraming suicide squad. Lihim na sinabi ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, nagdala ito sa kanya ng hindi kaunting problema. May natitira pang 3 araw. Kaya ba niyang pumatay ng 80,000 hanggang 70,000 Ghost Reverend sa loob ng 3 araw at kumpletuhin ang random na gawain? Mukhang kailangan kong hanapin ang lugar kung saan nakaistasyon itong mga hukbong Underworld. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ang hukbo ng Underworld ay dapat na dumating sa daanan ng Underworld. Hanggat natagpuan niya ang daanan na iyon, dapat nasa malapit ang hukbo ng Underworld. Pagdating ng oras, papawiin niya ang mga ito sa isang iglap. Sa oras na ito, Ribs, sabi mo naramdaman mo ang isang malaking grupo ng nakakatakot na aura. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan, at agad niyang sinira ang kawalan at pumunta sa gilid ng Osir Ghost Reverend. Oo nga, naramdaman din ni Yezuan ang isang malakas na aura na kumakalat mula sa harapan. Parang may nahanap siya, good luck. Napakalakas ng Underworld, kahit na namatay ang 2 9th grade Ghost Reverend, 6 pa rin ang natitira. Sa pagkakataong ito ay bumaba na ang Underworld Army, baka may isa pang 9th grade Ghost Reverend. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Tinansya niya na mayroong hindi bababa sa 4 na 9th grade Ghost Reverend na nakatalaga sa Demon Realm sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ngayon ang mga Ghost Reverend sa ika-9 na baitang ay wala sa harap niya. Kahit na si Luo Luo ay kayang lutisin ang mga ito, pati na ang Little Monkey. Tara, patayin natin sila. Kaagad, ibinalik ni Yezuan si Trilao at lumipad patungo sa hilaga. Sa daan, nakita rin niya ang mga squad ng hukbo ng Underworld. Siyempre, lahat ng mga pangkat na ito ay nilipol niya ng walang pagbubukod. Habang siya ay patuloy na pumunta sa hilaga, ang aura na iyon ay lalong lumalawak. Kung hindi suot ni Yezuan ang Zuan God Battle Armor,
malamang na matatakot siya na hindi siya makagalaw. Munting unggoy, humanda ka, baka magkaroon tayo ng malaking labanan sa pagkakataong ito. Sinabi ni Yezuan sa heaven-piercing divine ape. Gayunpaman, ayaw palayain ni Yezuan ang little monkey maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang kanyang trump card. Bukod dito, hindi maiiwasang mahimbing ang little monkey pagkatapos ng bawat malaking labanan, na lubhang nakamamatay. Wala pang isang araw, makakalusot na naman ako. Bakit hindi maghintay hanggang makalusot ako bago magsagawa ng pagpatay? Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Sa ibang araw, maaari siyang makapasok sa ika-9 na baitang Immortal Emperor, at ang kaharian ng Trilao, Azure Ghost Reverend, Megatron, at Heaven-Piercing Divine Ape ay itataas din sa ika-4 na baitang Demon Venerable. Sa oras na iyon, malamang na walang sinuman sa 4 na kaharian ang makakapigil sa Little Monkey. Sa pag-iisip nito, medyo nasasabik si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, napaamo niya ang isang sobrang alagang hayop. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang may naramdaman si Yezuan at nagmamadaling kumuha ng Communication Magic Crystal Stone. Yezuan, nasaan ka ngayon? Ang voice transmission ay nagmula sa Little Devil King. Pag-alagala sa Demon Realm, anong meron? Kakaibang sagot ni Yezuan. Kabanata 1796, Long Time No See. Sa sumunod na sandali, bumulaga sa kanya ang mga salita ng Little Devil King of Chaos. Nasa Demon Realm din ako. Nang marinig ito, nagulat si Yezuan. Nasa Demon Realm din ang Little Devil King of Chaos. Anong ginagawa niya? Bakit ka nandito? Hindi ba dapat ay nasa liblib na paglilinang ka hanggang sa maabot mo ang Demon Venerable level? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Sinabi ng aking amo noon, ngunit ngayon na ang Demon Realm at ang Underworld ay nagsanib puwersa. Dinala ako ng aking amo, kasama ang 2 pang Demon Venerables, sa Demon Realm, sabi ng Little Devil King of Chaos. Ano? Ang iyong Demon Realm at ang Underworld ay nagsanib puwersa. Nanlaki ang mata ni Yezuan. Ito ay talagang masamang timing. Siyempre, hindi siya natatakot sa Demon Realm at Underworld na magsanib puwersa, ngunit natatakot siyang tumakbo sa Little Devil King of Chaos. So, dumating na rin ang hukbo ng Demon Realm mo? Tanong muli ni Yezuan. Oo, 1,100,000, lahat sila ay nasa Demon Venerable level. Tumango ang Little Devil King of Chaos. Ito ay isang 3-pronged attack sa Immortal Realm. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Enough about that, anong ginagawa mo dito? Tanong ng Little Devil King of Chaos. Ano pa ang maaari kong gawin? Kinakatawa ng Immortal Realm dito para sirain ang hukbo ng Underworld. Casual na sagot ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, ang Little Devil King na ng Chaos ang nabigla. Ano, gusto mong sirain ang hukbo ng Underworld? Ang Little Devil King of Chaos ay bumulalas. Lumaki ka na ba hanggang dito? Sa sandaling ito, ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo at talagang nakakita ng target na Death Hunt Order sa malapit. Ang target na ito ay malinaw na ang Little Devil King of Chaos. Huwag mag-alala, magpapakita ako ng awa kay Blood Moon Demon Venerable mamaya, sabi ni Yezuan. Nang marinig ito, tumahimik ang kabilang panig. Hindi pa ganoon katagal mula nang sila ay naghiwalay. Ngunit si Yezuan ay nagtataglay na ng lakas na pumatay ng isang 9th-rank Demon Venerable. Kung alam niya ito ng mas maaga, hindi siya magiging alagad ni Blood Moon Demon Venerable. Ito ang iniisip ng Little Devil King of Chaos sa sandaling ito. Masyadong heaven-defying. Sige, mukhang nakatakdang mabaigo ang Underworld. Maganda ang pakikitungo sa akin ng aking amo, sana ay maawa ka. Sabi ng Little Devil King of Chaos. Paano ang 2 pang Demon Venerables? Paalala ni Yezuan. Hindi ko sila kilala, sagot ng Little Devil King of Chaos. Marahil, walang sino man ang mag-aakalang isang salita lamang mula sa Little Devil King of Chaos ang matutukoy sa pagkamatay ng 2 pang 9th-rank Demon Venerables. Di nagtagal, lumipas ang isang araw. Ding, Host Breakthrough, kasalukuyang 9th-rank Immortal Emperor. Ding, Azure Ghost Venerable, Megatron, Skybreaking Divine Ape, at Yanming Ghost Lord Breakthrough, kasalukuyang 4th-rank Immortal Venerable. Hindi lang iyon, ngunit nakapasok din si Luo Luo sa 5th-rank Demon Venerable Realm.
Ngayon, kahit na hindi kumilos, ang Little Monkey, sapat na ang lakas ni Luo Luo para moalis ang 4 na kaharian. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding Profound God Battle Armor. Dumating na ang oras, kaya oras na para kumilos. Fair na, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at direktang inutusan si Three Old Man at ang iba pa na sumugod patungo sa target ng Death Hunt Order. Doon, ang pangunahing kampo ng mga hukbo ng Underworld at Demon Realm. Hindi nagtagal, dumating sila, at ang sumunod ay isang nakagigimbal na patayan. Ang mata ni Azure. Matapos lumitaw si Azure Ghost Venerable, direkta siyang gumamit ng isang malakas na galaw, at isang malaking mata ang lumitaw sa kalangitan. Ding, tumaas ang halaga ng pagpatay ng host. Ding, tumaas ang halaga ng pagpatay ng host. Sunod-sunod na tumunog ang mga prompt ng system. Ang sinumang nasa ibaba ng 4th rank Immortal Venerable Realm ay mahuhulog kapag nakita ang mata na ito. Sa isang iglap, ang Azure Ghost Venerable ay nag-condense ng malaking halaga ng death energy, at pagkatapos ay direktang ginamit ang Azure Transformation. Sa kabilang panig, ginamit din ni Yezuan ang Killing Imprint, at pagkatapos ay condensed ang ilan sa mga ito. Immortal Slaughtering Sword Formation, ay activate. Paano kung mayroong 200,000 tropa? Pagkatapos ng labanang ito, tinatayang hindi na maraming tao ang makakaligtas. Sino ito? Sa gitna ng kalyadong puwersa ng Demon Realm at Underworld, 4 na Ghost Venerables at 3 Demon Venerables ang nag-react. May nang-ahas na pumatay dito, maaaring ito ay isang tao mula sa Immortal Realm. Gayunpaman, nang lumabas sila upang tingnan, napagtanto nila na hindi ito ang naisip nila. Ilang tao lang ang nakapasok, at ang kanilang mga kaharian ay napakababa. Ika-4 na ranggo ng demonyong kagalang-galang. Ang kaharian na ito, sa kanilang mga mata, ay parang langgam. Gayunpaman, ang kaharian na ito ang pumapatay sa kanilang mga tao at nagdudulot sa kanila ng pagbagsak. Bago pa man nila mapatay ang daan palabas, isang figure ang sumugod. Ang taong ito ay si Luo Luo, na nakasuot ng Profound God Battle Armor. Si Luo Luo ay isa ng 5th rank Demon Venerable, at kasama ang Profound God Battle Armor, kahit na hindi nagbabago, higit na kaya niyang harapin ang 7th 9th rank Demon Venerable level na tao. Siyempre, sinabi na ni Yezuan kay Luo Luo na magpakita ng awa kay Blood Moon Demon Venerable. Para kay Yezuan mismo, siya ay nanunood mula sa malayo, binibigyang pansin ang lokasyon ng Little Devil King of Chaos, upang hindi siya sinasadyang masugitan ni Three Old Man at ng iba pa. Guro, tumigil ka. Ang umaatake sa ating puwersa ng koalisyon ay si Yezuan. Ipinadala ng Little Devil King of Chaos ang kanyang boses kay Blood Moon Demon Venerable, na nagulat nang marinig ito. Yezuan, siya ba ang kaibigan na ibinalik mo noong araw na iyon? Oo, tumango ang Little Devil King of Chaos. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kuko ng demonyong Diyos. Iniunat ni Luo Luo ang kanyang mga kamay. Puche, puche, 2 puso ang direktang nadurog. Ang 2 tao na pinatay ni Luo Luo ay parehong 9th rank Ghost Venerables mula sa Underworld, at ang Underworld side ay agad na nawala ng 2 tao. Ano? Nagulat si Blood Moon Demon Venerable, at kasabay nito, natuklasan niya na ang figure ni Luo Luo ay talagang dumaan sa kanya at inatake ang 2 Demon Venerable sa likod niya. 2 mas malulutong na tunog ang umalangaw, at pagkatapos niyang lumingon upang tingnan, natuklasan niya na ang 2 Demon Venerables na ito ay naging mga bangkay, na bumagsak mula sa langit ng may dilat na mga mata. Isa na namang instant kill. Ang 7th 9th rank Demon Venerable level expert ay agad na pinatay ni Luo Luo, 3 tao na lang. Ang naiwan, ang Blood Moon Demon Venerable ay pinawisan ng malamig. Kung ngayon lang siya inatake ni Luo Luo, siya na sana ang mamamatay. Maaaring totoo ang sinabi ni Che Shu. Huminto si Blood Moon Demon Venerable. Kung hindi, bakit pipiliin ni Luo Luo na palayain siya? 7 tao na nagsanib puwersa ay walang magawa kay Luo Luo, at 4 ang agad na napatay. Ngayon na 3 na lang ang natitira. Natural na imposible para sa kanila na maging kalaban ni Luo Luo. Sa isang kisap mata, halos sabay ding nahulog ang huling 2 9th rank Ghost Venerables mula sa Underworld. Ngayon, tanging ang Blood Moon Demon Venerable na lang ang natitira.
Pagkatapos, biglang napatingin si Luo Luo kay Blood Moon Demon Venerable at sinabing, Flame Sky Fire Rain. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga bowl ang apoy ang lumitaw sa kalangitan at nabasag ng husto. Ang mga nagsasaka ng demonyo at mga namamatay na nilalang ay dumanas ng mabibigat na casualty. Sa labanang ito, ang Demon Realm at ang Underworld ay natalo, at sila ay natalo ng lubusan. Hindi nagtagal, ang hukbo ng Demon Realm at ang hukbo ng Underworld ay halos napatay ng Three Old Man, Azura Ghost Venerable, Megatron, Luo Luo, at Yezuan. Walang natira. Sa paligid, bukod kay Yezuan at sa iba pa, si Chishu at Blood Moon Demon Venerable na lang ang natitira. Blood Moon Demon Venerable, matagal nang hindi nagkikita. Sa oras na ito, biglang tumangay si Yezuan at ngumiti kay Blood Moon Demon Venerable at Chishu. Oo naman, si Yezuan iyon. Ang Blood Moon Demon Venerable ay nabigla na kaya hindi siya makapagsalita. Pagkatapos lunukan ng kanyang laway, sinabi niya, ang iyong lakas ay sapat na upang tumakbo ng laganap sa 4 na kaharian. Natatakot ako na maging ang dakilang Emperador Jiuyo at ang Panginoon ng Daang Ghosts ay hindi mo kalaban. Kabanata 1797, Pagmarcha sa Underworld. Kahit na ang dakilang emperador ng Siyam na impyerno ay hindi kayang pumatay ng 200,000 tropa sa napakaikling panahon. Bukod dito, naramdaman ng Blood Moon Demon Lord na ang lakas ni Luo Luo ay higit pa riyan, at si Yezuan ay dapat may trump card pa rin. Sa madaling salita, natalo sila sa labanang ito. Tama, ang plano ko ngayon ay alisin muna ang Underworld, pagkatapos ay sirain ang Demon Realm. Bahagyang tumanggo si Yezuan, mukhang kalmado at may kumpiyansa, na parang panatag na. Alisin ang Underworld, sirain ang Demon Realm. Inilibot ni Blood Moon Demon Lord ang kanyang mga mata. Kung ganoon nga, may lugar pa kaya para sa kanya. Kung ang 4 na kaharian lahat ay magiging Immortal Realm at Demon Realm, ano ang mangyayari? Guro, huwag kang mag-alala, si Yezuan mismo ay may independenteng espasyo na hindi gaanong mababa sa Demon Realm. Sa oras na ito, biglang sinabi ng Little Demon King. Ha! Nagulat si Blood Moon Demon Lord nang marinig niya ito. Bago pa siya makapagsalita, bumalot sa kanya ang isang enerhiya. Bago yun, nawala na ang Little Demon King. Pumasok na si Chishu, sabi ni Yezuan. Anyway, bilanggo na ngayon ang Blood Moon Demon Lord. Kung maglakas loob siyang gumawa ng anumang pagbabago, tiyak na huhukayan muna ni Luo Luo ang kanyang demonyong puso. Sa susunod na sandali, nawala din ang Blood Moon Demon Lord, na nagpakita sa lugar ng pagtatanim. Sa ganitong paraan, nalutas din ni Yezuan ang problema ng isang ligtas na lugar para sa Little Demon King at sa kanyang amo. Pagkatapos, ito ay ang Demon Realm. Ngayon pala, natapos na ang random na gawain, at maaari na ngayong magtago ng magic weapon si Wizentian. Biglang may naalala si Yezuan. Kaagad, iniskan niya ang lahat ng magic weapons na lumitaw hanggang ngayon. Ang unang magic weapon na napanatili ay ang Profound God Battle Armor. Ito ay isang medyo bihirang magic weapon, at ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Para sa pangalawa, natural na hindi basta-basta pipili si Yezuan. Ang mga karaniwang magic weapon tulad ng Skywind Boundless Fan, Ascension Cloud Boots, at Sky Splitting Axe ay direktang hindi pinansin ni Yezuan. Soul Refining Pot, ikaw pala. Sa wakas, gumawa ng desisyon si Yezuan. Ang Soul Refining Pot na ito ay maaaring magtapon ng mga bangkay dito at gawing Life Soul Liquid. Ang Life Soul Liquid na ito ay maaaring gamitin para palakasin ang pangangatawan ng Azura Ghost Lord at Tree Elder. Ngayon ay nasa ilalim ng kanyang mga paa ni Yezuan ang mga bangkay ng 200,000 tropa. Kung lahat sila ay ipino sa Life Soul Liquid, ang lakas ng Tree Elder at Azura Ghost Lord ay lubos na mapapabuti. Soul Refining Pot, kolektahin. Kaagad, hiniling ni Yezuan kay Wizentian na mag-transform sa Soul Refining Pot, at pagkatapos ay ilagay ang lahat ng mga bangkay sa ibaba, na ang Chankun Rings ay kinuha, doon. Ang pagpino ay tumatagal pa rin ng ilang oras. Ngayon, ang hukbo ng Underworld at ang hukbo ng Demon Realm ay nalutas na, at ang banta ay pansamantalang inalis. Gayunpaman, ang Underworld at ang Demon Realm ay maaaring may balak pa ring salakayin ang Immortal Realm. Kung makumplito nila ang kanilang plano, ang Immortal Realm ay aatakihin ng Demon Realm, Underworld at ng Demon Realm.
Maaaring mahirap ipagtanggol ang Immortal Emperor at Empress Wu na nag-iisa. Sa kabutihang palad, naalis na ni Ye Zuan ang banta na ito. Sa aking kasalukuyang lakas, hindi na ako natatakot sa dakilang emperador ng Siyam na Impyerno at sa Lord of Hundred Ghosts. Pagdating ng panahon, diretso kong hahayaan ang Little Monkey na kumilos at patayin silang dalawa kaagad. Nagplano si Ye Zuan sa kanyang puso. Nakakalungkot lang na ngayon lang naibalik sa Demon Realm at Underworld ang balita ng dakilang labanan. Sa makatuwid, kailangang samantalahin ni Ye Zuan ang kanilang pagkagulat at patayin sila. Ang Underworld, hintayin mong masira. Bahagyang kumulo ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan, at pagkatapos ay diretso siyang dumaan sa Underworld Passage at pumunta sa Underworld. Ang aura dito ay mas kasuklam-suklam kaysa sa Demon Realm, ngunit ito ay hindi mahalaga para sa Three Elder at Azure Ghost Lord. Ang dakilang emperador ng Siyam na Impyerno at ang Lord of Hundred Ghosts ay parehong nakatira sa Heavenly Ghost City. Sinuri ni Ye Zuan ang mapa ng Underworld at kinumpirma ang kanyang lokasyon, pagkatapos ay tumungo sa Heavenly Ghost City. Ang Underworld, Demon Realm, Immortal Realm, at Demon Realm ay talagang malaki, ngunit ang laki dito ay para sa mga taong may mababang lupain. Tulad ng pag-abot sa kaharian ng high-rank Immortal Venerable, ang apat na kaharian na ito ay hindi maituturing na malaki. Katulad ni Ye Zuan, kung saan nangunguna si Three Elder, tinatayang aabutin lamang ng 2 araw bago makarating sa Heavenly Ghost City pagkatapos lumabas sa Underworld Passage. Pagkalipas ng 2 araw, ito na ang araw ng pagkawasak ng Underworld. Hanggat ang dakilang emperador ng Siyam na Impyerno at ang Lord of Hundred Ghosts ay namatay, ang ibang mga tao sa Underworld ay hindi makakagawa ng anumang mga alon. Hindi nagtagal, dumating si Ye Zuan malapit sa Heavenly Ghost City. Napakaraming eksperto, ang mga nakatira sa lungsod ay hindi bababa sa middle rank Ghost Venerables. Kinaykit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Ang mga pumunta sa Demon Realm sa pamamagitan ng Underworld Passage noon ay tila may hukbong 100,000, ngunit sa katunayan, 70,000 sa kanila ay low-rank Ghost Venerables. Ang kabuuan ng 7th-rank Ghost Venerables at 8th-rank Ghost Venerables ay talagang 100 tao lang. Sa pagkakataong ito, gagawa ng malaking kaguluhan si Ye Zuan. Three Elder, Azure Ghost Lord, Luo, umalis na tayo. Galit na sigaw ni Ye Zuan. Sa susunod na sandali, silang tatlo ay direktang pumatay sa Heavenly Ghost City. Para kay Wizentian, natural siyang nanatili para protektahan si Ye Zuan. Three Elder at Azure Ghost Lord, na 4th-rank Immortal Venerables, at Luo, na 5th-rank Demon Venerable, ay hindi na magagapi. Kung ano ang 7th-rank Ghost Venerables at 8th-rank Ghost Venerables ay puro gulay sa harap nila. Kahit na ang 9th-rank Ghost Venerables ay hindi mapipigilan si Luo sa isang galaw. Biglang, isang madugong bagyo ang nagsimula sa Heavenly Ghost City. Ding, Azure Transformation Advanced, naintindihan ng isang bagong skill Azure God Healing Slash. Biglang tumunog ang isang system prompt, na medyo nagulat kay Ye Zuan. Ang Azure Transformation ay aktwal na sumulong ng nakapag-iisa pagkatapos sumipsip ng malaking halaga ng enerhiya ng kamatayan. Hindi masama, Azure Ghost Lord, Azure God Healing Slash. Kaagad, hiniling ni Ye Zuan kay Azure Ghost Lord na gamitin ang bagong natutunang kasanayan. Ang Azure Ghost Lord, na nagpapanatili sa Azure Transformation, ay patuloy na lumaki, at gayon din ang malawak na espada sa kanyang kamay. Matapos marinig ang utos ni Ye Zuan, diretso siyang naglaslas ng malakas sa harapan. Azure God Healing Slash. Isang malaking itim na slash ang lumitaw sa hangin. Ang lahat ng mga eksperto sa daan, pati na rin ang mga patay na nilalang, ay pinagkaaitan ng kanilang sigla sa pamamagitan ng napakalaking laslas na ito, kahit na ang laslas na ito ay hindi tumama sa kanila. Ang malaking itim na slash na ito ay tila hinati ang buong Heavenly Ghost City sa dalawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, 2 figure ang biglang lumitaw. Bastos! Pagkatapos ng mahinang sigaw, itong Azure God Killing Slash ay biglang natalo. Agad na inikot ni Ye Zuan ang kanyang ulo at nakita ang 2 figure na nakatayo sa mataas na kalangitan. Ghost Emperor ang aura na ito.
Sa wakas ay nagpakita ang dakilang emperador ng Siyam na Impyerno, ang Panginoon ng Daang Ghosts. Munting unggoy, oras mo na para magpakita. Nang makitang lumitaw na ang mga pangunahing tauhan, ngumisi si Yezuan at direktang pinakawalan ang Skybreakang Divine Ape. Ang Skybreakang Divine Ape ay isa na ngayong 4th rank Demon Venerable. Kahit na hindi nakasuot ng Profound God Battle Armor, sapat na para patayin ang Great Emperor of the Nine Hells at ang Lord of 100 Ghosts. Gayunpaman, upang mas mabilis na malutas ang labanan, hinayaan ni Yezuan si Little Monkey na isuot ang Profound God Battle Armor. Bitik. Matapos magbihis ng maayos si Little Monkey, diretso niya itong pinatay. 108 strike ang nanginginig sa langit. Ang pinong baras na bakal sa kanyang kamay ay nabasag ng malakas ng Little Monkey, at biglang lumitaw ang 108 stick shadow. Ang hakbang na ito ay napakabilis, at maging ang Ghost Emperor level na Great Emperor of the Nine Hells at ang Lord of 100 Ghosts ay hindi nakaiwas dito. Kabanata 1798, Immortal Exalted. Bang! 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 Ang dalawa sa kanila ay kumuha ng kalahati ng mga anino ng mga tauhan at direktang itinumba mula sa langit. Ang welga na ito ay malubhang nasugatan silang dalawa. Bagamat malakas ang lakas ng Little Monkey, ang dalawang ito ay, pagkatapos ng lahat, dalawang higanti ng Netherworld. Paano sila madaling mahulog? Sinamantala ang pagkakataon ng malubhang pinsala ng kalaban, muling nagwala si Little Monkey, hawak ang manipis na baras na bakal sa itaas ng kanyang ulo, at pagkatapos ay ibinagsak muli. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng anino ng mga tauhan ay bumasag patungo sa isang tao, na siyang malas na Lord of 100 Ghosts. Ang buong lakas na strike ng Little Monkey, tinatansya na walang sinuman sa apat na kaharian ang makatiis nito, kahit na ang second-grade Immortal Emperor level Asher Emperor. Ang 108 mga anino ng staff na ito ay bumagsak lahat sa Lord of 100 Ghosts. Agad na sumabog ang kanyang katawan sa isang pull. Instant kill. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Isang system prompt ang tumunog, at ang halaga ng layunin ng pagpatay ni Yezuan ay tumaas. Mukhang namatay na ang Lord of 100 Ghosts. Ano, pinatay agad si Old Ghost. Ang dakilang Emperor Jiuyo sa kabilang panig, matapos makita ang kahabag-habag na kalagayan ng Panginoon ng daang mga ghosts, ay agad na lumunok ng laway at mabilis na tumalikod para umalis. Tumili ng tili, nakita ito ni Little Monkey at agad na nagtaas ng kamay. Isa pang 108 anino ng staff ang nahulog, direktang binasag ang ulo ng Great Emperor Jiuyo, at syempre, ang puso ay direktang nadurog din. Isa na namang instant kill. Ang dalawang higanti ng Netherworld ay direktang nalutas ng Little Monkey sa 3 galaw. Paano ito laruin? Sa pagkamatay ng dalawang higanti, hindi dapat katakutan ang iba pa sa Heavenly Ghost City na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kapangyarihang panlaban ng Little Monkey ay makakatulong kay Yezuan na mabilis na sirain ang mga tao sa Heavenly Ghost City na ito. Wala pang 1 minuto, ang Heavenly Ghost City na ito ay talagang naging isang Ghost City, at pagkatapos ay ang lahat ng mga bangkay ay kinolekta ng Soul Refining Pot na binago ni Megatron, ginawang Life Soul Liquid, at ginamit upang palakasin ang 3 Old at Asura Ghost Venerable. Kasabay nito, ang Netherworld ay maaaring ituring na tunay na nawasak. Pagkatapos ng labanang ito, nakatulog muli ang Little Monkey, ngunit hindi mahalaga, pagkatapos ng lahat, maaaring hindi na kailangan ng Demon Realm na susunod ang Little Monkey. Nagpadala rin ang Demon Realm ng hukbong 100,000 sa pagkakataong ito, kasama ang 3 Great Demon Venerables. Ngayon na ang dalawang 9th Grade Demon Venerables ay napatay na sa pamamagitan ng paghuhukay ng puso ni Luoluo, at ang Blood Moon Demon Venerable ay nakolekta na rin ni Yezuan sa planting space. Nangangahulugan ito na mayroon na ngayong 6 na 9th Grade Demon Venerables sa Demon Realm, at isang misteryosong Heavenly Demon Emperor. Ang Heavenly Demon Emperor na ito ay sinasabing First Grade Demon Emperor lamang. Para sa kasalukuyang Yezuan, ito ay medyo nakakalito, ngunit hindi pa ito umabot sa punto kung saan natatakot si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Demon Emperor na ito ay isang Demon Cultivator, hindi isang Immortal Cultivator. Okay, maglibot muna tayo sa Netherworld, at pagkatapos ay pumunta sa Ghost Realm pagkatapos makapasok. Nag-isip si Yezuan sa kanyang puso,
at pagkatapos ay mabilis na umalis sa Heavenly Ghost City. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe sa Undying Dragon Emperor at Scarlet Dragon Emperor sa Immortal Realm. Patay na ang Great Emperor Jiuyu at Lord of Hundred Ghosts, nawasak ang Netherworld. Nang makarating ang balitang ito sa Undying Dragon Emperor at Scarlet Dragon Emperor, nabigla silang dalawa. Damn it, hindi ba tayo pumayag na sirain ang Demon Realm, bakit nawasak din ang Netherworld? Oo, Yezuan, anong nangyayari? Nagmamadaling tanong ng Undying Dragon Emperor. Wala lang, ang Great Emperor Jiuyu at Lord of Hundred Ghosts ay hindi lumalaban sa pakikipaglaban, sila ay binasag hanggang mamatay ng Little Monkey gamit ang 3 stick. Sagot ni Yezuan. Ito, walang masabi ang Undying Dragon Emperor. Hinihintay lang nila na wasakin ni Yezuan ang Demon Realm, at pagkatapos ay magpadala ng mensahe pabalik, at pagkatapos ay makiisa sa Asher Emperor at Empress Wu upang sabay na atakihin ang Netherworld. Ngunit ngayon, ang Great Emperor Jiuyu at Lord of Hundred Ghosts ay patay na, kaya ano ang ating inaatake? Hindi na ako magsasabi pa, sa susunod ay pupunta akong muli sa Demon Realm, at pagkatapos ay isasama ang 3 kaharian ng Demon, at Nether. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, nag-concentrate siya sa pagmamadali sa kanyang lakad. Gayunpaman, ang Immortal Realm ay nasa kaguluhan na. Ang isang marangal na Netherworld ay talagang winasak ni Yezuan at ng ilang tao. Ano ang background ni Yezuan? Ito ay masyadong halimaw, hindi ba? Kahit ang second-grade Immortal Emperor level na si Asher Emperor ay hindi maglalakas loob na sabihin na kaya niyang 100% patayin ang Great Emperor Jiuyu o Lord of Hundred Ghosts. Ang Little Monkey ay talagang nagtataglay ng gayong lakas, tila siya na ang numero 1 tao sa 4 na kaharian. Pero maganda rin, kung ang 4 na kaharian ay isinama sa isang Immortal Realm, lahat ay magkakasamang mabubuo sa hinaharap, tiyak na magiging mas mahusay ito kaysa dati. Makalipas ang ilang araw, ding, nakalusot ang host, kasalukuyang first-grade Immortal Exalted. Ding, Yanming Ghost Lord, Azure Ghost Venerable, Megatron, at Pit Ian Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang 5th-grade Immortal Exalted. Ilang magkakasunod na system prompt ang tumunog. Ang kaharian ni Yezuan ay sa wakas ay itinaas sa Immortal Exalted, na talagang hindi madali. Sa wakas ay nakarating na sa Immortal Exalted. Nanliit ang mga mata ni Yezuan, at sa susunod na sandali, isa pang system prompt ang tumunog sa kanyang isipan. Ding, natutunan ng host ang 3rd transformation ng Skyfire 3 Profound Transformations. Ang ikatlong pagbabago ng 3 malalim na pagbabago ng Skyfire ay maaaring tumaas ng 3 kaharian. Si Yezuan ay isa na ngayong first-grade Immortal Exalted, at pagkatapos gamitin ito, maaari na siyang umakyat sa 4th-grade Immortal Exalted. Ngayon, kwalipikado na siyang hamunin ng ika-9 na palapag ng Trial Tower. Ang tagapag-alaga ng ika-9 na palapag ng Trial Tower ay isang buong 9 na kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan, ngunit ang pagbabawas sa 3 kaharian ng Skyfire 3 Profound Transformations, ito ay 6 na lamang. 6 na kaharian, kaya pa ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, ang tagapag-alaga ng ika-9 na palapag ng Trial Tower ay isang immortal na magsasaka, kaya hindi masama ang swerte ni Yezuan. Kahit na ito ay isang 5-star na kahirapan, ang pinakamahusay na estilo ng pakikipaglaban ni Yezuan ay ang maubos. Sa huli, itong first-grade Immortal Emperor level Immortal Cultivator ay naubos ng kamatayan ni Yezuan. Ding, nalampasan na ng host ang ika-9 na palapag ng Trial Tower. Ding, nakakuha ang host ng isang Devouring Point. Ngayon, may 3 Devouring Points muli si Yezuan. Ding, maaaring ubusin ng host ang isang Devouring Point para buksan ang ika-10 hanggang ika-11 na palapag ng Trial Tower, o tumanggap ng Refresh Task. Sa oras na ito, nag-prompt muli ang system. Buksan ang ika-10 hanggang ika-11 na palapag ng Trial Tower, o tanggapin ang isang gawain sa pag-refresh. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Maaari na niyang talunin ang ika-9 na palapag ngayon. Ang ika-10 palapag ay nangangailangan ng pagtawid sa 10 kaharian. Hindi niya magawa ngayon, tulad ng para sa pag-refresh ng gawain. Ang gawain sa pag-refresh ay i-refresh ang una hanggang ika-9 na palapag pagkatapos makumplito, na maaaring hamunin muli.
Nang makita ito, ang mga sulok ng bibig ni Yezuan ay hindi maiwasang mabaluktot. Kung matagumpay siyang makapag-refresh, makakadaan siya muli sa 9 na palapag ng Trial Tower, iyon ay 9 na devouring points. Gayunpaman, ang pagtanggap sa gawaing ito sa pag-refresh ay nangangailangan ng isang devouring point, at hindi alam kung magiging mahirap ito. Saglit na nag-isip si Yezuan at nagpas siyang gumastos ng isang devouring point para tingnan. Ding, hindi matanggap ng host ang refresh task sa ngayon. Dahil sa system prompt na ito, natigilan si Yezuan. Hindi matanggap pansamantala. Lumalabas na ang gawain sa pag-refresh na ito ay kailangan ding matrigger, at pagkatapos ay isang devouring point ang maaaring gamitin upang tanggapin ito. Dahil ito ang kaso, pagkatapos ay kalimutan ito. Okay, ngayong nakalusot na ako sa Immortal Exalted, maaari na akong direktang pumatay sa Demon Realm. Nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, at pagkatapos ay kumilos muli. Sa ilang araw na ito, nakahanap din si Yezuan ng ilang mga sipi patungo sa Demon Realm. Bilang karagdagan, mayroon ding isa sa panig ng Demon Realm, kung saan nagpadala ang Heavenly Demon Emperor ng hukbong 100,000 noon. Kabanata 1799, Demon Realm, nawasak. Dumating muli si Yezuan sa Demon Realm sa pamamagitan ng Demon Realm Passage. Noong huling pagkakataon, hinanap niya ang Little Demon King na si Hanshi para sa paraan ng pagpino ng Heavenly Demon Heart. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, narito siya para sirain ang Demon Realm. Ang Little Demon King na si Hanshi at ang kanyang master, Blood Moon Demon Lord, ay dinala na sa kanyang planting space, kaya ang susunod na plano ni Yezuan ay sakupin muna si Bei Minghuayu at ang iba pa, at pagkatapos ay simulan ang pagpatay. Si Bei Minghuayu at ang iba pa ay nasa Blood Moon City, isang lugar na dati nang napuntahan ni Yezuan. Sa madaling paraan, ang Demon Realm Passage na ito ay matatagpuan sa Demon Spirit Horn ng Blood Moon Demon Lord, kaya gumugol si Yezuan ng kalahating araw upang makarating sa Blood Moon City, at pagkatapos ay kinuha si Bei Minghuayu, Hantian Demon King, at iba pa. Pagkatapos, ang sumunod ay ang malaking massacre. Bagaman ako ay isang magsasaka, hindi ako kabilang sa anumang kampo. Para sa akin, ang mga demonyong magsasaka ay walang pinagkaiba sa mga walang kamatayang magsasaka, kaya lang hindi na nila kailangang maghanap ng mga dahilan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ngayon, sa Demon Realm, bukod sa Heavenly Demon Emperor, mayroon ding 6 Great Demon Lords. Gayunpaman, ngayon ang mga Demon Lord na ito, kahit si Yezuan mismo ay kayang harapin, pabayaan ang Old Tree at Luoluo. Tinataya niya na tatagal lamang ng ilang araw para sirain ang Demon Realm. Tuldok 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 tuldok. Sa isang lugar sa Immortal Realm. Ano, patay na sina Emperor Jiuyu at Lord Hundred Ghosts. Hindi lang nabawi ang Demon Realm, kundi pati ang Underworld ay nawasak na. Nang malaman ang balitang ito, ang Asher Emperor at Empress Wu ay nabigla. Kaagad, nagpadala ang Asher Emperor at Empress Wu ng mga tao para buksan ang Demon Realm Passage at Underworld Passage para tingnan ito. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng balita na wala na talagang maraming patay na nilalang sa Demon Realm at Underworld. Totoo ang balita. Sino ba talaga itong si Yezuan? Madali niyang winasak ang Demon Realm at Underworld, at ngayon ay tumatakbo pa siya sa Demon Realm. Hindi napigilan ng Asher Emperor na lunukan ang kanyang laway. Kung sasalakayin ni Yezuan ang Immortal Realm, malamang na mapunta sila sa Demon Realm at Underworld. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay may kaunting koneksyon sa rehiyon ng Dragon, at ang rehiyon ng Dragon ay lumipat sa Immortal Realm pagkatapos na wasakin ang Demon Realm, kaya ang Asher Emperor ay nagkaroon ng ilang pabor sa Dragon Region. Bilang karagdagan, nagkaroon ng huling labanan, kaya naramdaman ng Asher Emperor na hindi dapat gawin iyon ni Yezuan. Kaagad, nagtipon ang mga matataas na opisyal ng Immortal Realm at nagsimula ng isang pulong. Kasabay nito, nakipag-usap na si Yezuan sa 6 Great Rank 9 Demon Lords at hinahanap ang kinaroroonan ng Heavenly Demon Emperor sa Demon Realm. Ayon sa Rank 9 Demon Lord na iyon, itong Heavenly Demon Emperor ay dumating at umalis ng walang bakas. Dati, umaasa lang siya sa komunikasyon para makipagsanib puwersa kay Emperor Jiuyu at Lord Hundred Ghosts. Gayunpaman, napakalaki ng Demon Realm. Ang napakalaking aura,
kahit na natakpan ito, ay hindi makatakas sa pagtugis kay Yezuan at sa iba pa. Natagpuan siya. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yezuan, sa wakas ay natagpuan ng Heavenly Demon Emperor. Ano, sa isang kapirasong lupa sa Demon Realm, nanginginig ang katawan ng lalaking may sungay. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita niya si Yezuan, Old Tree, at iba pa na mabilis na humahanggaw sa kanya. Sa panahong ito, nalaman din niya ang balita na ang mga Demon Lord sa ilalim ng kanyang pamumuno ay napatay at ang mga lungsod ay nawasak. Sa makatuwid, sa oras na ito, binubuksan niya ang daanan, naghahanda na umalis at makahanap ng isang lugar upang itago. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan pa rin siya ni Yezuan. Heavenly Demon Emperor, sa wakas ay natagpuan na kita. Ang boses ni Yezuan ay nahulog sa pandinig ng Heavenly Demon Emperor. Ang huli ay tumingin ng malapitan at nakita ang isang gintong liwanag na paparating. Si Luo Luo, na nakalusot na sa rank 6 Demon Venerable level, ay direktang nagsuot ng Profound God Battle Armor at pinatay ang Heavenly Demon Emperor. Ang Heavenly Demon Emperor ay isa lamang rank 1 Demon Emperor. Bagamat malakas ang kanyang lakas, hindi niya mapigilan si Luo Luo. Demon God's Claw. Iniunat ni Luo Luo ang isang kuko at agad na dinurog ang demonyong puso ng Heavenly Demon Emperor. Heavenly Demon Emperor, patay na. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Isang system prompt din ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Ngayon, ang Demon Realm ay tunay na nawasak. Sa hinaharap, ang Immortal Realm at ang Demon Realm ay malamang na maghahati sa mundo ng pantay. Hindi, ang mamumuno sa hinaharap ay dapat na mga demonyong nagsasaka, dahil kahit na magsanib puwersa ang Asher Emperor at Empress Wu, hindi sila maaaring maging kalaban ni Luo Luo. Ngayong nabawi na ang Demon Realm, at ang Underworld at ang Demon Realm ay nawasak, ang mundo sa hinaharap ay magiging akin. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Siya ang magiging Panginoon ng 4 na kaharian sa hinaharap, pinakamataas. Gayunpaman, dumating muli ang problema. Si Emperor Jiuyo, Lord 100 Ghosts, Heavenly Demon Emperor, Demon Dragon Emperor, at Empress Wu ay pawang rank 1 Immortal Emperor level, tanging ang Asher Emperor lang ang rank 2 Immortal Emperor, kaya paano maa-upgrade ang realm sa hinaharap? Hindi maiwasang isipin ni Yezuan. Dahil may kaharian, tiyak na may nakarating na noon. Hindi kaya ang mundo ay kasing simple lamang ng 4 na kaharian na ito. Kalimutan mo na, bumalik muna tayo sa Immortal Realm. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Yezuan na huwag isipin ito at bumalik muna sa Immortal Realm. Kaagad, nakakita siya ng Immortal Realm Passage at pagkatapos ay bumalik sa Immortal Realm. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Kinailangan lamang ng kalahating araw upang makabalik mula sa daanan ng Immortal Realm, ngunit nang bumalik si Yezuan sa Immortal Realm, nalaman niyang may hindi mabilang na mga mensahe sa mga kristal ng komunikasyon sa kanyang lumalamon na espasyo. Matapos marinig ni Yezuan ang mga mensaheng ito, hindi niya maiwasang mabigla, ano ang nangyayari? Bumalik ako mula sa Demon Realm, at 100 taon na ang lumipas. Ang mga mensaheng ito ay mula sa Undying Dragon Emperor at sa Red Dragon Emperor. Sinabi nila na si Yezuan ay matagal nang nawawala, kasing tagal ng 100 taon. Dragon Emperor Senior, nakabalik na ako. Mabilis na sumagot si Yezuan ng isa. Hindi nagtagal, ang boses ng Undying Dragon Emperor ay muling tumunog, Yezuan, sa wakas ay nakabalik ka na. Dragon Emperor Senior, bakit may time difference na naman ang dalawang realms? Labis na nagulat si Yezuan at hindi niya maiwasang magtanong. Ang dahilan kung bakit may pagkakaiba sa oras ay dahil lumitaw ang time-space relic, at sa pagkakataong ito ang pasukan ay nasa ating Immortal Realm. Sagot ng Undying Dragon Emperor. Time-space relic, ano iyon? Nalilitong tanong ni Yezuan. Ang time-space relic ay talagang isang kontinente ng kalawakan tulad ng Demon Realm, Underworld, Demon Realm, at Immortal Realm. Ito ay isang napakadelikadong lugar. Maraming eksperto sa kasaysayan ang nakapasok dito, ngunit hindi gaanong maraming tao ang nakalabas na buhay. Pagkatapos magsalita ng Undying Dragon Emperor, huminto siya at nagpatuloy. Ang bawat time-space relic ay iba.
Sa kasaysayan, hindi bababa sa 10 Immortal Emperor level expert ang pumasok sa Time-Space Relic, kabilang ang 2 Rank 2 Immortal Emperors. Kahit ang Rank 2 Immortal Emperors ay hindi magagarantiya na lalabas silang buhay pagkatapos pumasok. Bahagyang nagulat si Yezuan. Oo, ang Time-Space Turbulence ay patunay na ang Time-Space Relic ay lilito. Sa pagkakataong ito, ang Time-Space Relic ay malapit sa Qingmu City, sabi ng Undying Dragon Emperor. Qingmu City, iyon ang teritoryo ng Asher Emperor. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Hindi na siya natatakot sa Asher Emperor. Gayunpaman, hindi siya nagkukulang ng cultivation resources ngayon, ang kulang sa kanya ay oras, kaya ayaw na niyang dambungin ang Immortal Realm na ito. Hindi masamang maging mabuting tao paminsan-minsan. Hindi nagtagal, bumalik si Yezuan sa rehiyon ng Dragon. Bagamat nalaman na nila ang tungkol sa pagkawasak ng Demon Realm, Underworld, at Demon Realm, ang Undying Dragon Emperor at ang Red Dragon Emperor ay nabigla pa rin matapos makita si Yezuan mismo. Si Yezuan ay isa lamang Rank 1 Immortal Venerable, ngunit mayroon talaga siyang mga kakayahan, ito ay talagang nakakatakot. Kabanata 1800, ang mga guho ng oras at kalawakan. Dragon Emperor Senior, ano ang time-space ruin na iyon? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Ngayon, malamang na walang lugar para sa kanya sa Demon Realm, Underworld Realm, Demon Realm, o Immortal Realm. Kahit na may napakaraming mapagkukunan, maaari lamang siyang mag-cultivate hanggang sa antas ng Immortal Emperor. Kung gusto niyang magpatuloy sa paglusot, kailangan niyang maghanap ng mas mataas na antas na lugar. Dahil ang Demon Realm, Underworld Realm, Demon Realm, at Immortal Realm ay lahat ng spatial na kontinente, dapat mayroong iba, at sila ay magiging mas malaki, kahit na daan-daan, libo, o 10,000 beses na mas malaki kaysa sa Immortal Realm. Ang time-space ruin na ito ay maaaring isang breakthrough point. Ang time-space ruin na iyon, si Qing Emperor ay personal na nandoon, ngunit hindi siya pumasok, tiningnan lang ito sa pasukan. Mukhang mas madali ang time-space ruin na ito kaysa dati, ngunit hindi mo maaaring tingnan lamang ito. Pagkatapos ng lahat, ang mas ligtas na hitsura nito, mas mapanganib ito. Sabi ng Immortal Dragon Emperor. Tama, iniisip ko rin na ang time-space ruin na ito ay hindi ganoon ka-simple. Tinatayang kailangan ng kahit 9th grade Demon Venerable level para makapasok. Idinagdag ni Red Dragon Emperor. Kagalang-galang na demonyong nasa ika-9 na baitang. Palihim na nagkalkula si Yezuan sa kanyang puso. Isa na siyang 1st grade Immortal Venerable. Kung gagamitin niya ang Skyfire 3 Profound Transformations ng Skyfire Palace ng Qing Emperor, maaari siyang ma-promote sa ika-4 na baitang Immortal Venerable. Kung talagang kalkulahin mo ito, ang kanyang lakas ay nasa antas na ng Immortal Emperor, syempre, pansamantala lamang, dahil ang Skyfire 3 Profound Transformations ay hindi magagamit ng mga high-level na Immortal Venerables, pati na ang mga Immortal Emperors. Gayunpaman, ang 3 Old, Azure Ghost Venerable, Megatron, at Heaven-Breaking Divine Ape ay nasa 5th grade Immortal Venerable level na ngayon, at ang kanilang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nasa antas ng Immortal Emperor. Kabilang sa mga ito, ang Heaven-Breaking Divine Ape ay mas baluktot. Kung magsusuot siya ng Profound God Battle Armor, kahit isang 3rd grade o 4th grade Immortal Emperor ay makakalaban niya, di ba? Yezuan, sa katunayan, sa panahon na dumaan ka sa Immortal Realm Passage, naghanda na kami para makapasok sa time-space ruin kasama sina Qing Emperor at Empress Wu. Sa oras na ito, biglang sinabi ng Immortal Dragon Emperor. Oh, medyo nagulat si Yezuan at nagsabi, mabuti yan, mayroon din akong ideyang ito. Ipaubaya na natin ang 4 na kaharian na ito sa nakababatang henerasyon. Handa na kami ni Old Hong na pumasok sa time-space ruin, dahil kung madadaanan natin itong time-space ruin, baka maabot natin ang isang bagong spatial continent, na tiyak na magkakaroon ng mas maraming pagkakataon kaysa sa Immortal Realm. Sabi ng Immortal Dragon Emperor. Okay, kailan tayo aalis? Agad na tanong ni Yezuan. Lahat ng party ay handa na. Ang dahilan kung bakit hindi pa kami pumasok ay dahil hinihintay ka namin. Sabi ni Red Dragon Emperor. Huminto si Yezuan, nag-isip sandali,
at nagsabi, kung ganoon nga, bakit hindi maghintay ng ilang araw? Okay, daan-daang taon na tayo dito, ano ang ilang araw? Ang Immortal Dragon Emperor ay ngumisi at ngumiti, at sinabi, gayunpaman, hindi ko alam kung kailan mawawala ang time-space ruin na ito, kaya dapat tayong kumilos ng mabilis. Ang dahilan kung bakit hindi sila pumasok sa time-space ruin ay talagang para hintayin si Yezuan, dahil napakalakas ni Yezuan at ng iba pa, at kaya nilang alagaan ang isa't isa sa oras na yun. Sa halip na sabihing inaalagaan nila ang isa't isa, mas mabuting sabihin na gusto nilang yakapin ang hita ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, nawasak niya ang tatlong kaharian gamit ang kanyang sariling lakas, at ang kanyang lakas ay nalampasan na ang lahat. Ang dahilan kung bakit hindi agad kumilos si Yezuan ay dahil din sa time-space ruin na ito ay tila napakadelikado, at kailangan niyang pagbutihin ang kanyang kaharian bago siya makapasok, kung hindi, baka siya ay nasa panganib na mahulog. Kaya naman, nagpasya siyang sumilip minsan bago magsalita. Makalipas ang ilang araw, ding, nakalusot ang host, at kasalukuyang second grade Immortal Venerable. Si Ding, Yanming Ghost Lord, Ozura Ghost Venerable, Megatron, at Heaven-breaking Divine Ape ay nakalusot, at kasalukuyang nasa ika-6 na baitang Immortal Venerable. Muling napabuti ang kaharian ni Yezuan at ng iba pa. Nakapagpahinga na rin ang munting unggoy at makakalaban na muli. Kasama niya rito, hindi masyadong nag-aalala si Yezuan. Dragon Emperor Senior, handa na ako. Ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses sa Immortal Dragon Emperor. Hindi nagtagal, ang Immortal Dragon Emperor at ang Red Dragon Emperor ay nagpakita sa harap ni Yezuan. Matapos nilang maramdaman ang kaharian ni Yezuan, hindi nila maiwasang matigilan. Gaano nakatagal, nakalusot si Yezuan mula sa isang pangalawang gradong Immortal Emperor hanggang sa isang pangalawang gradong Immortal Venerable. Bagamat daan-daang taon na ang nakalipas para sa kanila, ito ay dahil si Yezuan ay nasa Immortal Realm Passage at naapektuhan ng spatial turbulence, kaya nagkaroon ng pagkakaiba sa oras. Grabe talaga. Bagamat ang Immortal Dragon Emperor at ang Red Dragon Emperor ay interesado sa kung paano nilinang ni Yezuan, hindi sila masyadong nagtanong. Anyway, walang mali siya si Yezuan sa kanila. Okay, let's go. Tumango ang Immortal Dragon Emperor. Sa pagkakataong ito, may kabuuang 10 tao mula sa Dragon Region ang pumunta sa Qingmu City. Bilang karagdagan sa Immortal Dragon Emperor at Red Dragon Emperor, mayroon ding 8 8th grade Demon Venerable na eksperto. Kasama si Yezuan, iyon ay magiging 11. Sa Rising Dragon City, mayroong teleportation array na humahantong sa Qingmu City. Sa pamumuno ng Immortal Dragon Emperor at ng Red Dragon Emperor, natapakan ito ni Yezuan. Nagsimulang gumana ang teleportation array. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Yezuan na nagbago ang mga bagay sa paligid. Qingmu City, dito. Ang Qingmu City na ito ay ang teritoryo ng Qing Emperor ng Immortal Realm. Mayroong hindi mabilang na mga eksperto dito, higit pa sa Rising Dragon City. Sa oras na ito, dumating na rin ang team ni Empress Wu, at hinihintay din nila ang pagbabalik ni Yezuan mula sa Demon Realm. Sa wakas nandito na. Pagkalapag ni Yezuan, 2 tao ang pumasok, si Qing Emperor at Empress Wu ang nakatagpo ni Yezuan minsan sa araw na iyon. Si Qing Emperor at Empress Wu, na minsang nakilala si Yezuan. Pagbati sa dalawang nakatatanda, nagmamadaling bati ni Yezuan. Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi na natatakot kay Empress Wu o Qing Emperor, ang dalawa ay mga nakatatanda na, at kailangan pa rin niyang maging magalang. Nang marinig ang mga salita ni Yezuan, binitawan din ni Qing Emperor at Empress Wu ang kanilang mga puso. Mukhang walang mali siya si Yezuan sa Immortal Realm. Kuya, matagal ka na naming hinihintay. Sabi ni Qing Emperor na may ngiti sa kanyang mukha. Okay, huwag na nating pag-usapan itong mga magagalang na salita. Gusto din ni Kuya na pumasok sa time-space rune, di ba? Diretsong tanong ni Empress Wu. Oo, tumango si Yezuan. Dahil sa sagot na ito, bahagyang natuwa sina Qing Emperor at Empress Wu, dahil ang mga kontratista ni Yezuan ay hindi mga ordinaryong tao, at sa pagsali niya sa team, ang kaligtasan ay mapapabuti ng husto. Nagpadala na rin kami ng ilang puppet sa time-space ruin na iyon para imbestigahan noon,
ngunit nawalan ng kontak ang mga puppet na ito pagkatapos dumaan sa gate. Sa madaling salita, wala kaming alam tungkol sa time-space ruin na ito. Nagpatuloy si Empress Wu, huwag na tayong magsabi ng marami, kapatid, halika at tingnan mo mismo. Pagkatapos magsalita ni Qing Emperor, diretso niyang pinaalis si Ye Zuan at ang iba pa at pumasok sa isa pang palasyo ng teleportasyon. Dito, maaari kang direktang mag-teleport sa pasukan ng time-space ruin. Hua! Muling gumana ang teleportation array. Pagkaraan ng ilang sandali, muling lumapag si Ye Zuan. Ang pasukan ng time-space ruin ay nasa tabi ng teleportation array. Ito ba ang time-space ruin? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Ye Zuan. Ang pasukan ng time-space ruin na ito ay isang simple at sinaunang gate. Bukas ang gate sa oras na ito, ngunit nakaharang ito ng kakaibang enerhiya, at hindi mo makita ang mga bagay sa loob. Sa likod ng pintong ito ay ang time-space ruin. Inutusan ko ang mga tao na pumasok noon at hiniling na lumabas siya kaagad, ngunit wala pang lumabas. Sabi ni Qing Emperor.